Pa-support naman guys, please don't skip the ads, malaking tulong na yan sakin, salamat. Kabanata 1176 na karwahe. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, isang karwahe ang huminto sa harap ng palitan ng pera. Ayan na, ayan na. 1 sentimo lang ang sakay ng bus. 1 sentimo lang ang sakay ng bus. Malakas na sigaw ng kutsero, habang may hawak na latigo. Ang 3 kabayong humihila ng kariton sa unahan ay naghihilik at mukhang medyo pagod. Nang sumunod na segundo, lahat ng tao sa paligid ni Jiang San ay nagsisiksikan sa karwahe, at lahat ay nagbigay ng 1 sentimo sa kutsero. Nag-atubili sandali si Jiang San, pagkatapos ay kumuha ng 1 sentimo mula sa kanyang bulsa, iniabot ito sa kutsero, at sumingit papasok sa karwahe. Dapat sabihin na ang espasyo sa loob ng karwaheng ito ay talagang napakakipot, na may mahigit 100 tao na nagsisiksikan, tila napakasikip nito. Dahil taglamig noon, ang karwahe ay natatakpan ng makakapal na kumot, na nag-iiwan lamang ng maliit na bintana para sa bentilasyon. Gayunpaman, hindi pa rin umiikot ang hangin, kaya nahihirapan itong huminga. Bukod pa rito, naroon ang masangsang na amoy sa loob ng karwahe, na talagang nagpakunot ng noo kay Jiang San. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaangkop na siya rito. Sa anumang kaso, dati siyang manggagawa sa konstruksyon ng kalsada, kaya mayroon pa rin siyang kaunting pasensya. Nanatili sa karwahe ng ilang oras. Mas malaking problema ang natuklasan niya. Ang kakulangan ng sirkulasyon ng hangin, ang masangsang na temperatura, ang siksikan, at ang ingay ay pawang kayang tiisin. Ang pinaka hindi matiis na bagay ay ang kadiliman. Malinaw na araw noon, pero parang gabi sa loob ng karwahe. Hindi ko makita ang mga daliri ko, puro ingay lang ang naririnig ko, hindi ko nga alam kung nasaan ako, at hindi ko makita ang kapaligiran sa labas. Parang ibong nakakulong sa hola, na nagpaparamdam sa mga tao na parang nasasakal. Hindi ko alam kung bakit pero nagsimula nang magtalo ang 2 taong nasa tabi ko. Sinabi ng isa na pinipisil niya siya, at ganoon din ang ginawa ng isa pa. Nagsisihan sila at muntik ng mag-away. Siyempre, walang paraan para magkaroon sila ng totoong away sa ganito kaliit na espasyo. Maya-maya ay hamupa na ang ingay. Pumikit si Jiang San, medyo nalulumbay. Bigla kong namiss ang rickshaw. Bagamat mas mahal ang rickshaw na ito kaysa sa karwaheng hila ng kabayo, masasabi kong ibang-iba ang karanasang ito. Habang nakaupo sa isang rickshaw, makikita mo ang pagbabago ng mga tanawin sa paligid, makikita mo ang mga taong paparating at paalis, makakalanghap ka ng sariwang hangin, at makikita mo ang lahat ng uri ng bagay sa mundo. Pero sa loob ng karwaheng ito, wala kang maririnig maliban sa ingay, at wala kang makikita maliban sa sikat ng araw mula sa maliit na bintana. Hoy! Bumantong hininga si Jiang San nang hindi sinasadya, nakaramdam ng labis na emosyon ng ilang sandali. Magkaiba talaga ang buhay may pera at buhay walang pera. Sino ang nagpatalo sa akin sa palitan, at ngayon ay kaya ko na lang ang ganitong karwahe, ano ang magagawa ko? Dahil sa kaisipang ito, tumigil na siya sa pagrereklamo. Sandali pang naglakad ang karwahe sa kalsada at biglang huminto ulit. Maya-maya ay nakarinig ako ng isa pang sigaw mula sa driver. May tao ba? May tao ba? Maya-maya, maraming tao ang nagsisiksikan sa karwahe. Binuksan muli ng kutsero ang kurtina at nagtanong, nakarating na tayo sa tore ng Chunfeng, mayroon bang gustong bumaba? Natahimik ang lahat. Ang Chunfeng Tower ang pinakamaunlad na lugar sa timog ng lungsod at maging sa buong Kyoto Prefecture. Sa pangkalahatan, ang mga manggagawa ay bababa lamang ng bus dito sa umaga, at ang mga manggagawa naman ay sasakay ng bus dito sa tanghali. Sa ibang mga pagkakataon, karamihan sa mga tao ay sumasakay ng rickshaw dito. Umalis ka kung walang tao sa paligid. Huwag kang magmura mamaya. Sigaw muli ng kutsero, saka ibinaba ang kurtina at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang timog ng lungsod ay hindi partikular na malayo sa hilaga, ngunit hindi rin ito masyadong malapit. Halos 1 oras ang inaabot ng paglalakad sa daan. Huminto at umalis sa panahong ito. May mga bumaba sa karwahe at ang iba naman ay sumakay. Pinaikit ni Jiang San ang kanyang mga mata mula simula hanggang katapusan. Sa wakas ay nakarating din sa hilaga ng lungsod. Sumigaw ang kutsero, nakarating na tayo sa 2 sulok sa hilaga ng lungsod. May bababa ba? Ang 2 sulok ay isang maliit na eskinita na may 3 sulok sa loob at labas, kaya ito ay tinatawag na 2 sulok. Ito ang lugar kung saan umupo si Jiang San ng isang mansyon. Sinundan niya ang halimbawa ng mga nauna sa kanya at sumagot, oo. Oo, bumaba ka na agad sa bus, may gagawin pa tayo. Galit na sabi ng kutsero. Para sa isang kutsero, ang oras ay pera. Kung makakatipid siya ng oras, makakagawa siya ng 2 pang biyahe at kikita ng mas maraming pera. Kung dati lang iyon nangyari, malamang ay nakipag-away na sana si Jiang San sa iba nang marinig niya ito. Pero ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Hindi na niya naisip pa ang makipag-away. Lumabas siya ng karwahe nang walang imik. Pagkababa ko pa lang ng karwahe ay umalis na agad ang karwahe. Nakatayo siya roon, nakatingin sa araw na papalubog na sa dapit hapon, at medyo nalilito. Sandaling hindi niya alam kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya. Mabuti na lang at panandalian lamang ang naging kalagayang ito. Mas naging gising siya.
Matapos huminga ng malalim at tapikin ang kanyang mukha, sa wakas ay natauhan siya at naglakad papunta sa eskinita. Pagkatapos maglakad sa dalawang kanto, sa wakas ay nakarating kami sa isang maliit na patio. Kumatok sa pinto. Bam, bam, bam. Sino iyon? Dumating ang boses ng isang batang lalaki na parang bata pa. Anak niya iyon. Si Tatay po. Sagot ni Jiang San. Tapos narinig ko ang masayang sigaw ng anak ko, Nay. Bumalik na si Tatay. Tumunog ang lumang pinto at dahan-daang bumukas. Nakatayo sa likod ng pinto ang anak ni Jiang San at sinugod siya. Tay. Binuhat siya ni Jiang San ng may ngiti sa mukha, nakinig ka ba sa nanay mo sa bahay ngayon? Oo. Isang ngiti ang sumilay sa mukhang musmos ng kanyang anak. Muling nagtanong si Jiang San, nag-aral ka ba ng mabuti sa paaralan ngayon? Oo. Kinuha ng anak ang isang charcoal pen mula sa kanyang mga bisig ng may pagmamalaki sa mukha at sinabing, Tay, nakapasa ako sa lahat ng pagsusulit sa pagkakataong ito. Para sa ikapitong pwesto sa klase, ginantimpalaan ako ng guro ng charcoal pen. Napakapakinabangan nito. Inabot ni Jiang San ang palabas. At kinurot ang kanyang ilong, at buong pagmamalaking sinabi, tulad ng inaasahan sa anak ng aking Jiang San, napaka-promising niya. Puno ng pagmamalaki ang ngiti, ngunit may kung anong emosyon sa kanyang puso. Kahit ano paman, buti na lang at mataas ang mga marka ng anak ko, kaya hindi niya kailangang gumastos ng malaki sa pag-aaral. Kung hindi, isa na naman itong malaking halaga ng pera. Sa isang taon pa lamang, magkakahalaga na ito ng 5 tael na pilak, na isang malaking halaga na. Akademya ng Sining at Agham ng Fangxiu. Kung ang mga matatanda sa korteng ito ay parang si An Guogong, lagi nilang iisipin ng mga tao sa lahat ng kanilang ginagawa. Magiging mas maayos ang buhay ng lahat. Habang iniisip niya ito, isang boses ang narinig niya. Bumalik na ba si Guru? Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang asawang si Wu na nakatayo sa harap niya. Kahit nasa 30 anyos pa lang siya, medyo kamukha na niya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa 40 pataas dahil mahirap ang buhay niya sa kanyang bayan at kinailangan niyang magtrabaho sa bukid araw-araw. Tumingin si Jiang San sa kanyang asawa at ibinuka ang kanyang bibig, gustong magsalita. Gayunpaman, nang ang mga salita sa aking puso ay lumabas sa aking mga labi, hindi ko ito masabi, at muling nagbago ang mga ito. Mas mabuting huwag mo na akong tawaging Panginoon, tawagin mo na lang akong gaya ng dati. Kabanata 1177 kung hindi ito gumana, umuwi na tayo at magsaka. Ang salitang, Panginoon, ay karaniwang ginagamit lamang ng mga mayayamang pamilya. Dating nagtatrabaho si Ginang Wu sa bahay ng isang maharlika, at naririnig niya ang mga taong tinatawag ang mga ito na, amo. Naisip niya na kahit hindi pa nakakabasa ng libro ang asawa niya at hindi isang maharlika, kumikita pa rin ito ng malaking pera at dinala silang dalawa mula sa isang liblib na lugar patungo sa maingay na Kyoto. Ang aking asawa ay itinuturing na isang taong may lubos na kakayahan. Normal lang naman sa akin ang pagtawag sa akin ng Sir. Tutal, ang mga maharlikang pamilyang iyon ay maaaring hindi makakuha ng 1,000 tael na pilak. Lahat sila ay maaaring tawaging mga Panginoon, kaya bakit hindi ako matatawag na mga Panginoon? Kaya, sabi niya, tawagin ka na nating Panginoon. Iba ka na ngayon. May pagkakakilanlan at katayuan ka na ngayon. Kung tatawagan pa rin kitang asawa, kung maririnig ito ng iba, mawawalan ka ng puri. Narinig ito ni Jiang San. Ibinuka niya ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit nang makita ang tingin sa mga mata ni Wu, wala siyang masabi. Matapos magatubili ng matagal, sinabi na lang niya, kain na tayo. Matagal nang luto ang pagkain, sabi ni Wu. Kaya nagsama-sama ang pamilya at nagsimulang kumain. Simple lang ang mga pagkain. Mga steamed bun lang yan, may kasama pang mga pagkaing vegetarian, at ang tanging malakarne lang ay itlog. Kung nakita lang ni Jiang San ang eksenang ito noon, sasabihin niya sana, hindi na katulad ng dati ang pamilya natin, paano naging ganito ang pagkain ito? Panahon na para magdagdag pa ng ilang putahe. Sa oras na ito, sasabihin ni Ginang Wu, hindi ba't mas mabuti na ito kaysa dati? Dati, isang beses ka lang makakakain ng itlog tuwing bagong taon ng mga Tsino, pero ngayon ay maaari mo na itong kainin ng isang beses sa isang araw. Hindi pa ba sapat na ito? Pagkatapos, matagal na nag-uusap silang dalawa tungkol sa pagkain. Nakikinig ang batang lalaki at paminsan-minsan ay nagsasabi ng ilang salita. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nabanggit ni Jiang San ang tungkol sa pagkain. Tinanong lang niya ang kanyang anak kung mayroon ba itong mga bagong kaibigan sa paaralan ngayon at kung nag-aral ba ito ng mabuti. Mabilis na kinain ang pagkain. Kinagabihan, nag-aral ang anak ko. Sina Jiang San at Wu na lang ang natitirang mga salita sa silid. Iniligpit ni Ginang Wu ang mga pinggan at hinugasan ang mga ito habang nagtatanong, hindi ba maganda ang takbo ng palitan ngayon? Hindi siya tanga. Sa kabaligtaran, kumpara sa ibang mga kababaihan sa nayon, siya ay maalam at matalino. Maaari mo itong hulaan gamit lamang ang ilang detalye. May mali siguro sa palitan, at malamang bumaba na naman ang presyo ng dibidendo, kung hindi ay hindi sana ganoon ang ekspresyon ni Jiang San. Halata niyang kapag ngumingiti ito, pilit ang ngiti nito. Nag-isip sandali si Jiang San at hindi masyadong nagsalita. Sinabi lang niya, hindi maganda.
Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit pero magkakaroon pa rin ng magandang araw. Nang marinig ito ni Wu, tila may napagtanto siya. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sumulyap kay Jiang San, at sinabing, hindi naman malaking bagay kung hindi maganda. Nakita na namin ang mansyon na ito sa Kyoto at nanirahan na kami rito. Ano pa ba ang dapat ikahiya? Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari tayong bumalik sa ating bayan at ipagpatuloy ang pagsasaka. Magtanim na lang tayo ng kamote. Madali lang palagui ng mga kamote na ito. Ihagis mo lang ang mga ito sa lupa at tatubo ng maayos ang mga ito sa susunod na taon. Hindi mo kailangang mag-alala. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sumabad si Jiang San, taniman mo ang lupa, taniman mo ang lupa. Bakit mo iniisip ang pagsasaka? Madalas kang lumalabas para mamasyal. Tingnan mo, ang daming tao sa Kyoto Prefecture. Sino ang nagsasaka? Kaya mo bang kumita ng pera sa pagsasaka? Kaya ba nating tumira sa ganoong bahay? Kung tayo ay magsasaka, ang ating mga anak na lalaki, ang ating mga apo, at ang ating mga apo sa tuhod ay mapipilitang magsaka ng lupa habang buhay. Nang magsalita siya, tinaasan niya ang boses niya na may bahid ng galit. Agad na namula ang mga mata ni Wu matapos itong marinig, at ang kanyang boses ay nabulunan ng hikbi, anong mali sa pagsasaka? Anong mali sa pagsasaka? Magsasaka ang pamilya mo, magsasaka rin ang pamilya ko, magsasaka ang ama mo, at magsasaka ang lolo mo. Magsasaka sila. Magsasaka ang ama ko, at magsasaka rin ang lolo ko. Magsasaka na ang mga ninuno ko sa loob ng 3 henerasyon. Kung kaya kitang pakainin ng hindi nagsasaka, paano ako magkakaroon ng ganito karaming pagkain sa Kyoto Prefecture? Paano makakakuha ng pagkain ng mga taong nagsasaka? Sa tingin ko, magandang bagay ang pagsasaka. Wala kang kailangang ipag-alala. Sabi ng huli kasabay ng ilang sigaw. Hindi alam ni Jiang San ang sasabihin nang marinig niya ito. Tunay ngang nagsasaka ang kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Pero dahil nga rito, gusto niya itong alisin. Masama ba ang pagsasaka? Sa totoo lang, hindi rin niya alam. Sa nayon, makikita mo ang lahat ng gusto mong kainin, at ang mga taong tumitingin mula pataas hanggang pababa ay mga pamilyar na tao, at maaari kang mamuhay ng komportable. Pero pagpasok ko sa lungsod, pakiramdam ko ay iba na ako kumpara dati. Parang panaginip ang mga araw na naranasan niya noon. Paminsan-minsan niya lang itong naiisip. Ayaw na niyang bumalik at mabuhay muli sa parehong mga araw. Kahit sa nayon, kaya kung mamuhay ng komportable. Kung gusto mong bumili ng tela, kailangan mo pa ring magmaneho ng 1 o 2 oras papunta sa lungsod at gamitin ang iyong matipid na pera para bumili ng 1 o 2 piraso ng hindi gaanong magandang tela. Kung may gusto kang bilhin, kailangan mong pumunta sa lungsod. Yari sa pawid ang bubong ng bahay, at kahit may mga tisa ito, hindi nito kayang tiisin ang hangin at ulan. Bagamat may bakuran, kakaunti lang ang gamit nito maliban sa pagtatanim ng ilang gulay. Kumusta ang buhay sa nayon? Kumusta ang mga araw na nabuhay siya noon? Walang duda na negatibo. Kahit walang pera, mas masarap pa rin ang buhay sa lungsod kaysa sa nayon. Gayunpaman, isang bagay ang totoo. Hindi mo kailangang mag-isip ng sobra sa nayon, magsaka ka lang. Siyempre, ang pagsasaka ay hindi isang madaling gawain. Kailangan mo itong pag-isipan at alagaan sa lahat ng oras. Pero usapin lang ito ng lakas, at hindi mo kailangang masyadong gamitin ang utak mo. Iba pala sa palitan. Habang nananatili sa palitan ng usapan, para siyang ibong nahuhulog sa ilog. Kailangan niyang patuloy na magpumiglas bago siya makaalis, kung hindi ay kailangan niyang lumubog ng tuluyan. Hoy, antong hininga si Jiang San, yumuko at tumigil sa pagsasalita. Dahil hindi niya alam ang sasabihin. Gusto ba niyang bumalik sila sa kanilang bayan? Kahit ano paman, may pera pa rin ako, kaya susubukan kong maghanap ng trabaho. Kaya, inamin niya, hindi ako makakapunta sa palitan ng pera sa panahong ito. Ubos na ang lahat ng pera, mahigit 100 tael na lang ang natitira, at hindi ko ito mailalabas sa susunod na mga araw. Kahit handa na ang isip ni Wu, sorpresa pa rin ito matapos marinig ito. Alam mo, ilang araw pa lang ang nakalipas, mahigit 900 tael na pilak ang napunta sa palitang ito. Ano ang konsepto ng mahigit 900 tael ng pilak? Kung itatago mo ito sa iyong bayan, walang magiging problema sa komportableng pamumuhay habang buhay. 100 tael na lang ang matitira sa loob ng ilang araw. Paano nangyari ito? Gusto niya talagang itanong kung ano ang nangyayari. Pero nagpigil pa rin ako. Dahil alam niya na dahil kikita siya ng 900 tael ng pilak sa loob lamang ng ilang buwan noon, maaari na siyang mawala ng 800 tael ng pilak sa loob lamang ng ilang araw. Nag-isip siya sandali at sinabing, mayroon pa tayong 100 tael na pilak na natitira sa akin. Hindi ako gaanong gumastos nitong mga nakaraang araw. Kung hindi ito magtatagumpay, bumalik na tayo sa ating bayan. Maaari tayong mamuhay ng maayos ng hindi nagsasaka at gumagawa ng maliit na negosyo. Ano sa palagay mo? Kabanata 1178, Pagbangga sa mga pader kahit saan. Nang marinig ito ni Jiang San, umiling siya at sinabing, nakapag-ayos na tayo, kaya bakit tayo babalik sa ating bayan? Sabi ni Wu, ano ang problema sa bayan ko? Ilang dekada na akong nakatira rito, at maganda naman ito. Oo, hindi mo kailangang manatili sa Kyoto Prefecture para mabuhay ng maayos.
Tunay ngang maunlad ang Kyoto Prefecture na ito, kaya paano kung bumalik tayo sa ating bayan? Iba ito. Determinado ang saloobin ni Jiang San. Matapos marinig ito, hindi alam ni Ginang Wu ang sasabihin ng ilang sandali, patuloy lang siya sa pag-iling ng ulo at pagbuntong hininga. Tumigil ka na sa pagsasalita. Maghintay ka hanggang bukas. Tatanungin ko ang kapatid na kasama natin sa paggawa ng kalsada kung may mairerekomenda siyang trabaho. Kahit medyo pagod na ako, mayroon pa rin akong ilang tail na pilak kada buwan, na sapat na para mabuhay tayo. Sige. Tumanggo si Wuxi at hindi na nagsalita pa. Dumating ang sumunod na araw sa isang kisap mata. Sakay ng isa pang karwaheng may matipid, nakarating si Jiang San sa lugar kung saan orihinal na itinayo ang kalsada. Naismento na ang kalsadang aspaltado rito, at ilang pansamantalang bahay na gawa sa kahoy lamang sa malapit ang hindi pa giniba. May ilang ginoo na naglipat ng maliliit na bangkito at naupo sa harap ng bahay na kahoy, nagbababad sa araw at nagkukwentuhan. Huminga ng malalim si Jiang San, lumapit, hinanap ang orihinal na foreman, at ngumiti kasama niya, Boss Liu, kulang pa rin ba tayo sa mga tao sa construction site natin kamakailan? Bahagyang nagulat ang kapatas na nagngangalang Liu nang marinig ang boses, at tiningnan si Jiang San mula ulo hanggang paa. Matapos kong mawala ng malay saglit, naalala ko kung sino siya. Ngumiti siya at sinabing, Hoy, hindi ba't si Jiang San ito? Nabalitaan kong malaki ang kinita mo sa palitan ng pera noon. Mayaman ka na ngayon. Bakit ka nagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay sa construction site? May mga kamag-anak ka ba na galing sa bayan mo? Umiling si Jiang San at bumantong hininga, gaano na karami ang kinita ko? Halos hindi ako kumita. Ngayon ay bumagsak ang palitan at hindi na ako kumita. Gusto ko lang pumunta kay Boss Liu para tingnan. Ano ang saysay? Kulang ba ang mga tao? Kung kulang ang mga tao, maaari na akong magtrabaho. Ah, tama iyan. Nang marinig ito, tumanggo si Foreman Liu at sinabing, mukhang nasa masamang sitwasyon ang palitan. Diyos ko, gusto ko pong mag-recruit ng mga tao, pero hindi ko magawa. Dahil dito, napakaraming tao nitong mga araw na ito na hindi ko ma-recruit. Pagkatapos ng isang sandaling paghinto, tumingin siya kay Jiang San at sinabing, Jiang San, magkasama rin tayong naglipat ng mga ledrilyo. Kapatid, mahigit kalahating taon ka nang nandito sa akin, maniwala ka sa akin, hindi kita lalakoon, ang construction site na ito ay talagang puno ng tao. Maganda ang impresyon niya kay Jiang San. Malakas at kayang magtrabaho. At hindi tamad. Kung maaari lang, handa siyang bigyan ito ng pagkakataon. Ang problema ay napakaraming tao sa construction site ngayon, at wala talagang ganoong pagkakataon. Kakaiba. Ilang araw pa lang ang nakalipas, plano ng grupong ito na pumunta sa mansyon ni Duming para gumawa ng mga kalsada. Gusto nilang kumuha ng mga tao para mabilis na kumpunihin ang mga natitirang kalsada para sa kanya. Pero, hindi pa nakakapag-recruit ng kahit sino. Maraming mga hila ng riksyo sa lahat ng dako ng kalyeng ito. Makikita na mayroon pa ring mga taong handang magtrabaho ng gusto, ngunit walang sinuman ang handang pumunta sa construction site, nakakaiba. Nagkataon lang na nitong mga nakaraang araw, maraming tao ang pumupunta rito. Hindi rin makapili. Sa loob lamang ng isang araw, puno na ang construction site. Oy, kung sinabi mo sa akin ng maaga, sana ay nagpareserba na ako ng lugar para sa iyo. Bumantong hininga si Foreman Liu at sinabing. Nang marinig ito ni Jiang San, bahagya siyang nagulat at nasabi ng walang malay, wala bang nawawalang tao? Sa tingin niya, palaging may kakulangan ng mga tao sa construction site. Sa bawat pagkakataon, gaano man karaming tao ang manggagaling saan man sila nanggaling, tatanggapin silang lahat ng construction site ayon sa order. Bakit hindi na lang ito gawin sa kanya sa pagkakataong ito? Nagsimulang magtaka si Jiang San kung may nagawa ba siyang masama kay Foreman Liu. Pero matapos kong pag-isipan ng matagal, hindi ko na matindaan na nasaktan ko pala siya. Sa tingin mo ba ay nasaktan mo ako sa kahit anong paraan, kaya hindi kita papayagang sumama? Tanong ni Foreman Liu. Hindi. Mabilis na ikinumpas ni Jiang San ang kanyang mga kamay, may gustong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, iniunat ni Foreman Liu ang kamay niya para putulin ang sasabihin niya, hindi na kailangang sabihin, alam ko na sa puso ko na magkasama tayo sa trabaho noon. Masipag ka at malakas, kaya kumita ka ng malaki, at pwede ko itong hatiin. Hanggat kaya mong kumita. Pera. Ano naman ang problema kung masasaktan mo ako? Ang construction site ay talagang puno ng tao. Kung hindi ito gumana, pumunta ka sa ibang construction site, pero sa palagay ko ay puno na ang mga ito. Kung pumunta ka lang noong isang araw, baka may lugar pa, pero ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi naman nagkukulang ang mga tao kahit saan. Kung matutulungan kita, tutulungan talaga kita, pero sa construction site na ito, lahat ay kailangang isulat sa listahan, at alam mo na lahat ay naisulat na rito noon, at huli na para baguhin ito ngayon. Gayunpaman, hindi na nagtagal si Jiang San. Kailangan. At alam niyang gustong-gusto talaga siyang tulungan ni Foreman Liu. Tutal, matagal na rin naman silang hindi nagkita, at hindi naging madali para kay Foreman Liu na maging handang magsabi ng napakaraming bagay sa kanya at ipaliwanag ang lahat mula simula hanggang katapusan. Kung ibang tao lang yun, malamang pinalayas na nila ang mga yun ngayon. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, salamat, Foreman Liu.
Ililibre kita ng hapunan kapag may pagkakataon ako. Kumaway si Foreman Liu at hindi na nagsalita pa. Tumalikod si Jiang San at umalis. Habang naglalakad ng walang direksyon sa daan ng pagli ng sarili, nakaramdam lamang siya ng pagkalito. Walang ibang tao sa construction site, ano pa nga ba ang magagawa niya ngayon? Habang pinagmamasdan ng mga rickshaw sa paligid, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kung hindi yun gumana, ikaw na lang ang humila ng rickshaw. Ang mahalaga ay ang magsumikap, ano ang hindi na magagawa. Kaya, nagtanong ako at pumunta ako sa tindahan ng rickshaw. Alam mo, hindi mura ang presyo ng rickshaw na ito. Nabalitaan kong ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 12 tail na pilak. Hindi mo ito kailanman maibebenta, maaari mo lamang itong popahan. Kung gusto mong umupa, pwede ka lang pumunta sa tindahan ng rickshaw. Pagkarating niya sa pinto ng tindahan ng rickshaw, natulala siya. May dagat ng mga tao sa harap ko. Magkatabi ang mga tao, at siksikan ang mga tao sa isa't isa. Nandito ba ang lahat ng ito para umupa ng mga rickshaw? Biglang nasabi ni Jiang San. Sumagot ang katabi niya, hindi totoo iyan. Mas malaki ang kinikita ng rickshaw na ito. Sino ba ang ayaw kumita? Kapatid, magkano ang kinita mo sa paghila ng rickshaw? Tumingin si Jiang San sa lalaki at nagtanong. Sumagot ang lalaki, dati akong nagtitinda ng mga gulay, pero wala akong magawa nitong mga nakaraang araw. Gusto ko sanang pumunta at tingnan kung may mga rickshaw na inuupahan, pero sa palagay ko wala naman. Tila may napagtanto si Jiang San nang marinig niya ito. Nanlamig ang mukha. Nang sumunod na segundo, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na pinapaalis. Isang binata ang nakatayo sa pintuan, sumulyap sa paligid, at sumigaw ng malakas, lahat ng 10 rickshaw na dumating ngayon ay inupahan na. Wala ng rickshaw, at walang saysay na magsiksikan pa kayo rito. Maghiwa-hiwalay na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Fair na. Wala na bang rickshaw sa lalong madaling panahon? Nakatayo roon si Jiang San, medyo nalilito. Sa oras na ito, may nagtanong ng malakas, kailan ito magiging available? Tiningnan ng clerk ang lalaki at sumagot, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 araw. Kung babalik ka sa loob ng 3 araw, sa palagay ko ay may ilang sasakyan na magagamit. Sandali, desperado si Jiang San. Kabanata 1179 na taasan ng upa. Sa dinami-daming tao, ilang sasakyan kaya ang malilibre natin sa loob ng 3 araw. Lalo na't ilang kotse, kahit 12 ng kotse ay hindi sapat para pagsaluhan nila. Habang nakatingin sa eksena sa harap niya, nahilo si Jiang San, at saglit na hindi niya alam ang gagawin. Ang kaya ko lang gawin ay mag-ehersisyo gamit ang lakas. 2 lugar lang ang naroon, ang isa ay ang lugar ng konstruksyon at ang isa naman ay ang rickshaw. Kung walang paraan para magawa ang alinman sa mga ito, ang tanging pagpipilian ay humanap ng paraan para makapasok sa pagawaan at maging isang batang lalaki. Gayunpaman, ngayon lang sa bahay ni Foreman Liu, alam niya na sa loob lamang ng ilang araw, hindi mabilang na tao ang pumupunta sa construction site araw-araw, ngunit lahat sila ay walang pagkakataon. Ang daming tao sa gilid na ito ng rickshaw. Kahit natanga ka, dapat mong malaman sa ngayon na ang mga trabaho sa Kyoto Prefecture ay hindi ganoon kadaling makahanap ng trabaho. Gusto mo ba talagang bumalik sa bayan mo para magsaka? Palaging nakakaramdam si Jiang San ng kaunting pagkailang. Nakarating na siya sa isang maunlad na lungsod tulad ng Kyoto Prefecture at kumita na ng pera, ngunit ngayon ay hiniling sa kanya na bumalik ng may kawalan ng pag-asa. Paano niya nagawang gawin iyon? Pero ano nga ba ang magagawa natin kung hindi tayo babalik? Ang mga gastusin sa Kyoto Prefecture ay ibang-iba sa mga gastusin sa aking bayan. Huwag ka nang magsalita tungkol sa iba pa, pag-usapan mo lang ang upo sa mansyon na ito, na 5 tail na pilak kada buwan, na 60 tail kada taon. Ang perang kinita niya ay sapat lamang para manatili sila sa Kyoto Prefecture ng hindi hihigit sa 1 taon, at iyon lang. Bukod pa rito, kailangan din natin ng pagkain at damit. Saan nanggagaling ang lahat ng perang ito? Naiintindihan pa rin ni Jiang San ang katotohanan ito. Matagal siyang nakatayo roon at nag-alangan, ngunit sa huli ay hindi pa rin siya makapagdesisyon. Teka. Siguro magiging mas maayos ang mga bagay-bagay sa panig ng palitan sa loob ng ilang araw, at mas marami pang trabaho rito. Naisip iyon ni Jiang San sa kanyang puso, kaya sumakay siyang muli ng isang maliit na karwahe pabalik. Ginawa niya ito sa loob ng 3 o 4 na araw. Dumating ako sa timog ng lungsod ng madaling araw at bumalik hanggang dapit hapon, ngunit maliban sa ilang maliliit na gawain, wala akong nagawa. Sa kabuuan, hindi ako kumita kahit kalahating tail na pilak. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Walang patutunguhan na naglakad si Jiang San sa kalsada, at lalong nagiging desperado. Gaya ng dati, pabago-bago pa rin ang palitan ng salita. Tila ang buong palitan ay isang walang hanggang hukay, palaging nahuhulog. Dahil dito, parami ang mga taong walang paraan para manatili sa palitan. Ang magagawa ko lang ay makahanap ng trabahong tulad ni Jiang San. Malinaw na pareho ang mga resulta. Hindi makahanap ng trabaho si Jiang San, kaya natural lang na wala rin silang mahanap. Dati, ang mga abiso ng recruitment ay nakapaskil sa lahat ng dako sa mga tindahan sa timog ng lungsod. Paano naman ngayon?
Kung maglalakad ka ng matagal, maaaring hindi mo makita ang isang tindahan na nagre-recruit ng mga tao. Iyon lang. Iisa lang ang kumpanyang nagre-recruit ng mga tao, pero mahaba pa rin ang pila sa harap ng pinto. Maraming tao ang hindi mabubuhay sa Kyoto Prefecture at walang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Kung tungkol naman kay Jiang San, na mayroon pa rin kaunting pinansyal na mapagkukunan, hindi pa rin siya umalis at piniling manatili. Gayunpaman, unti-unti rin niyang gustong sumuko. Talagang hindi isang opsyon ang magpatuloy ng ganito. Kung babalik ako sa aking bayan ngayon, maaaring makahanap ako ng magandang trabaho. Ngunit kapag huli na ang lahat, maaaring wala ng trabaho sa aking bayan. Naisip iyon ni Jiang San at bumantong hininga. Medyo ayaw pa rin niya sa puso niya. Habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng malakas na ingay. Pagtingala niya, nakita niya ang isang kamalig ng lugaw sa hindi kalayuan. Ang kamalig na ito ng lugaw ay pag-aari ng kanyang kamahalan ang prinsipe. Sinasabing pag-aari ito ng kanyang kamahalan ang prinsipe ng Corona, ngunit sa katunayan ay naiintindihan ito ng lahat sa prepektura ng Kyoto. Ang kamalig na ito ng lugaw ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Angwo Gongfu sa halos lahat ng oras. Isang buwan na ang nakalipas, wala pa ring tao sa kamalig na ito ng lugaw. Maliban sa ilang pulubi na walang braso at binti, kakaunti ang mga taong handang lumapit. Tutal, mas maganda naman ang buhay ng lahat, at walang gustong uminom ng mga lugaw na ito kahit hindi naman nila kailangan ng pera. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lugaw ay puno ng mga tao, siksikan sa mga tao. Marami pang ang nag-away dahil sa isang mangkok ng lugaw. Maraming taong maayos manamit sa kanila, na halatang matamlay at walang sigla kamakailan lamang. Tumingin sa kanila si Jiang San at biglang nakakita ng isang pamilyar na figure. Kaibigan niya ang kasama niya sa palitan ng usapan. Bumagsak na ba talaga siya sa puntong naging parang barong-barong na lang siya ng lugaw? Nagdilim ang mga mata ni Jiang San, binawi niya ang tingin at nagpatuloy sa paglakad. Gayunpaman, ang kanyang paglakad ay lalong bumagal, at bawat hakbang na kanyang ginagawa ay tila mabigat. Pagsapit ng takip silim, bumalik ako sa mansyon sa ikatlong kanto gaya ng dati. Pagpasok pa lang niya sa pinto, narinig niya si Ginang Wu na nagsabi, dumating ang may-ari ng mansyon na ito ngayon lang at sinabing tataas ang upa sa susunod na buwan. Nang marinig ito ni Jiang San, bahagyang nagulat siya, at saka sumimangot ng mariin. Tumayo siya at nagtanong, paano tataas ang presyo mula 5 tael ng pilak kada buwan? Bagamat napakamahal ng mansyon sa Kyoto Prefecture, sa isang liblib na lugar sa ikatlong kanto, ang 5 tael na pilak kada buwan ay hindi naman talaga mababa. 60 tael sa isang taon, 600 tael sa 10 taon, 1,800 tael sa loob ng 30 taon. Sapat na ang 1,800 tael para mabili ang mansyong ito. Basta, gusto niya talagang taasan ng upa. Sobra na yan. Hahanapin ko siya at magdedahilan. Medyo galit na sabi ni Jiang San. Buong araw, labis siyang nalungkot sa kanyang nakita at narinig. Ang totoo, tumaas lang ang presyo ng panggatong, bigas, langis, at asin. Tutal, hindi naging madali ang buhay ng lahat dahil sa palitan ng pera. Bakit mo gustong taasan ang upa mo? Isa pa, malaki na ang upa ng 5 tael na pilak. Aalis na sana siya ng galit na galit. Pero pinigilan siya ni Wu, hindi na kailangang hanapin pa, nilinaw na ng mga tao. Sa susunod na buwan ay 5 tael pa rin ng pilak, pero sa susunod na buwan ay 6 na tael na ng pilak. Hindi kami handang umupa, pero maraming tao ang handang. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, nagsasabi ako ng totoo. Nitong mga nakaraang araw, maraming mga manloloko ang pumupunta sa sulok ng ikatlong sulok, lahat ay nagtatanong tungkol sa mansyon. Ang ganitong mansyon ay maaaring rentahan sa halagang 6 na tael ng pilak sa malapit. Hindi madaling magkaroon pa rin ng 5 tael ng pilak sa susunod na buwan. Natahimik si Jiang San nang marinig ito, at hindi alam ang sasabihin ng ilang sandali. Malaking pasanin na ang 5 tael ng pilak, lalo na ang 6 na tael ng pilak. Sa panahong ito, halos napuntahan na niya ang buong prefektura ng Kyoto. Wala lang mahanap na trabaho. Paano pa ito magpapatuloy ng ganito kung wala namang ginagawa? Hoy, hindi sinasadyang bumantong hininga si Jiang San, habang nakakunot ang noo. Nang makita ang malungkot na itsura ni Jiang San, nagpayo si Ginang Wu, huwag kang mag-alala, kung hindi ito magtagumpay, bumalik na lang tayo sa ating bayan. Hindi naman malaking problema iyon. Mayroon bang anumang kahirapan sa mundong ito na hindi natin malalampasan? Hindi ba't naging masaya tayo noong tayo ay nagsasaka noon? Napakaganda. Alam kong ayaw mong sumuko. Sa katunayan, may ilang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa iyo. Hiniling mo sa aming dalawa na pumunta sa Kyoto Prefecture, at nakita na namin kung ano ang hitsura ng Kyoto Prefecture at nanatili kami rito ng napakatagal. Masaya na kami. Hindi naman malaking bagay ang bumalik. Panaginip lang iyon. Sinabi ko kay Shenger kaninang umaga at tinanong ko siya kung gusto na niyang umuwi, at pumayag naman siya. Umuwi na tayo. Kahit ano paman. Gaano man kaganda ang Kyoto Prefecture, hindi ito ang aming tahanan. Bagamat isa lamang babaeng taga-nayon si Wu, ang kanyang kaalaman at pananalita ay hindi mas masahol pa sa mga kababaihan sa Kyoto Prefecture, o mas mabuti pa. Bahagyang lumuwag ang kilay ni Jiang San at malalim na nag-isip. Ang tanong ay ang bumalik o hindi.
Kabanata 1180, si He Wenlan ay tinarget. Matagal na nag-atubili si Jiang San at sa wakas ay nakapagdesisyon na. Balang araw, mamasyal tayo bukas. Kung wala pa rin tayong mahanap na trabaho, babalik tayo sa ating bayan. Tumango si Wu, sige. Isa na namang gabing walang tulog. Gaya ng dati, tinahak ni Jiang San ang daan patungong timog ng lungsod. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay lubos na determinado. Hanggat makakahanap siya ng trabaho, gaano man ito kahirap at nakakapagod, hanggat makakapagkita siya ng pera, gagawin niya ito. Sana lang ay may mapapala ako sa pagkakataong ito. Sa kanyang paglalakbay patungong timog ng lungsod. Sa palasyo ng Imperial, sa Nuan Pavilion ng Wenyuan Pavilion. Nagtatalo ang mga prinsipe ng Gongon tungkol sa bagay na ito. Alam mo ba kung ano ang sitwasyon ngayon sa Kyoto Prefecture? Ilang tao ang hindi makahanap ng trabaho, kaya ang napupunta na lang sila sa bahay-kainan sa timog ng lungsod, pag-alagala, at paggawa ng maliliit na pagnanakaw. Dahil sa pagdami ng mga refugee, sapat na ang hindi pagpapaalis sa kanila, kundi ang pagtatayo ng bagong lungsod. Hindi ba't katawa-tawa ito? Nagsalita si He Wenlan, ang censor ng Zuodo. Nitong mga nakaraang araw, matapos gumaling si He Wenlan, bumalik siyang muli sa Nuan Pavilion ng walang pahinga. Kahit paano mo pa sabihin, si Zuodo Yushi ang pinuno ng inspectorate at isa sa mga prinsipe ng Gongon. Imposibleng hindi siya maalis sa hanay ng mga matatanda sa gabinete. Kaya, ang nakaraang eksena. Galit na binatikos ni He Wenlan ang mga pamamaraang ginamit ng Ministro ng Industriya at ng Ministro ng Sambahayan upang itayo ang bagong lungsod. Alam ko na ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ang layunin ni An Guogang, ngunit ang gustong gawin ni An Guogang ay maaaring hindi lahat tama. Hayaan mong tanungin kita, ngayong ganito na ang prefektura ng Kyoto, maraming tao ang hindi na makakain. Ikaw, ay puno. Ano kaya ang iisipin ng mga tao kung sakaling malaman nila? Sino ang handang gawin ito? Tapos ka na bang magsalita, Ginoong He? Sa wakas ay hindi na nakatiis si Zhang Maoshi. Tumayo. Tumingin siya kay He Wenlan, nakasimangot, at sinabing, ilang beses ko nang ipinaliwanag ito ngayon lang. Itinayo ang bagong lungsod dahil hindi positibo ang kasalukuyang sitwasyon. Kung maayos ang lahat, hindi na kailangang magtayo ng bagong lungsod. Nang marinig ito ni He Wenlan, lalong nagalit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Zhang Maoshi at galit na sinabi, simula pa noong unang panahon, ang mga tao ay nagdusa mula sa malalaking proyekto ng konstruksyon. Sinabi mo na ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ay para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi ba't ito ay isang bukas isip na pahayag? Pagsisinungaling. Nararamdaman mo ba minsan ang pagkakasala sa puso mo? Pagkatapos ng isang paghinto, mapanghamak niyang sinabi, paano mo nasabing si Ji? Zhang ay isa ring kaliwang ministro ng Departamento ng Sambahayan, at ang numero 1 tao sa Departamento ng Sambahayan sa ilalim ni Ji. Liu Ge, ngunit siya ay bulag na masunurin. Isang guogong, ngunit hindi ko alam kung si Ji. Zhang ang haligi ng korte ng imperyo o ang dukean. Hindi nasabi ang huling dalawang salita, ngunit narinig ng lahat ng naruroon na iyon ang dalawang salitang gusto niyang sabihin. Tumatakbong aso. Nang marinig ito ni Zhang Maoshi, isang pag-aalsa ng galit ang lumitaw sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit, tinitigan niya si He Wenlan, at galit na sinabi, He Wenlan. Pakipaliwanag naman ng malinaw, ano ang ibig sabihin ng bulag na pagsunod kay An Guogong. Ang bagong lungsod na ito ay itinayo ng lahat ng tao rito. Tinimbang na ng lahat, maliban sa iyo, ang lahat ng kalamangan at kahinaan, ngunit wala ka rito, at hindi ka nakikinig sa paliwanag, bagkus ay nagsasalita ka ng kalokohan dito, at binubuhusan mo ako ng maruming tubig. Ano ang gusto mong gawin? Para sabihin ko sa iyo. Ang bagong lungsod na ito ay itinayo upang maibsan ang pressure sa Kyoto Prefecture at sa mga tao. Tungkulin mong pangasiwaan ng mga opisyal. Magtanong ka lang, at kung hindi mo maintindihan, huwag kang magsalita. Gawin mo ang dapat mong gawin, sa halip na manghuli at kumagat ng kahit sino. Nang marinig ang mga salitang, An Guogong, tila nabaliw siya. Hindi natakot si Zhang Maoshi na masaktan si He Wenlan. Naglakas loob siyang magsalita ng kahit ano. Matapos marinig ito ng lahat, natigilan sila sa paghinga, at medyo nanigas ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, imposibleng magkaroon ng mabuting kamatayan. Totoo nga, pagkatapos marinig ito, nagalit din si He Wenlan at nakatitig kay Zhang Maoshi ng dilat ang mga mata. Katawa-tawa. Talagang katawa-tawa. Bukod sa kalokohan, ano pa ang masasabi mo? Nasabi ko na sa iyo na ang kasalukuyang kalagayan ng Kyoto Prefecture ay dahil sa palitan ng pera. Bagamat may sapat na pagkain, hindi ito mahanap ng mga tao. Kung wala kang pera para bumili ng trabaho. Ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ay magbibigay daan sa mga hindi makahanap ng trabaho na makahanap muli ng trabaho, nang sa gayon ay magkaroon sila ng pera para makabili ng mga bagay-bagay sa mga tindahang iyon. Natural lang na hindi nila maibebenta ang mga ito. Kung patuloy mong tataasan ang mga presyo, kung mas marami kang maibebenta, mapapataas mo ang produksyon at makakakuha ka ng mas maraming manggagawa. Sa ganitong paraan, mapupuno ng sigla ang buong prepektura ng Kyoto. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay makikinabang sa tatlong partido, ngunit ikaw. Hinahadlangan kita rito at sinasabi ko sa iyo ang mga dahilan. Ayaw mong makinig.
Gusto kong sabihin mo sa akin na nakakadiri ka talaga. Kung hindi makakabangon ang Kyoto Prefecture mula rito, ikaw ang dapat sisihin. Ikaw, inunat ni He Wenlan ang kanyang kamay at itinuro si Zhang Maoshi, sandaling nawalan ng malay. Gayunpaman, si Zhang Maoshi ay masyadong tamad para pansinin siya. Ikinuyom niya ang kanyang manggas at galit na sinabi, ang plano para sa pagtatayo ng isang bagong lungsod, ang kolehiyo ng konstruksyon at ang kolehiyo ng inhenyeriya ay kakaalis lang. Hindi ko pa ito napag-uusapan. Maraming bagay na dapat gawin, kaya hindi ko na itutuloy ang mga iyon. Sige na, mga ginoo, umalis na kayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, yumuko siya sa tatlong matatandang monghe at tumalikod at nilisan ang nuenj. Nang makita ng ibang tao ang eksenang ito, nagkatinginan sila at isa-isang tumayo. May mga gagawin din kami. Ginoong Yan, Ginoong Uyang, at Ginoong Liu, aalis na kami. Pagkatapos noon, umalis na silang lahat. Tanging ang ministro ng Ministry ng Industriya ang nanatili, nakatingin sa tatlong matatanda nang may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, tatlong matatanda, nitong mga nakaraang araw, tiningnan ko ang mga plano para sa pagtatayo ng isang bagong lungsod na inihain ng paaralan ng konstruksyon at ng paaralan ng inhenyeriya. Matapos itong maingat na tingnan ng matagal, wala akong nakitang kapintasan. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay isang malaking kaganapan na makikinabang sa mundo, at ang plano ay walang kapintasan. Hinihiling ko rin sa tatlong elder ng pavilion na maging matatag sa kanilang mga paniniwala at huwag magpalinlang sa ilan na hindi nakakaintindi. Ginulo ng mga tagalabas ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si He Wenlan sinasadya man o hindi. Malinaw na si He Wenlan ang tinutukoy niya, isang karaniwang tao na walang naiintindihan pero mahilig pa ring manggulo. Umaasa siyang hindi niya maimpluwensyahan ang tatlong elder ng pavilion. Nang marinig ito ni He Wenlan, puno ng galit ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang ministro ng Ministry ng Industriya at galit na sinabi, anong ibig mong sabihin dito? Akala ko noon ang Ministry ng Industriya ay isang purong lupain sa 6 na ministeryo at hindi kailanman naapektuhan ng mga panlabas na puwersa. Ngayon ay nakikita ko na. Teka, hindi pala ganoon, at iniisip ko kung anong mga benepisyo ang ibinigay ni An Guogong sa Ministry ng Industriya. Halos mabaliw na siya ngayon. Ilang panahon na ang nakalipas, pinahirapan siya ni Haring Ning, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo. Akala niya ay pupurihin siya ng mga opisyal, ngunit sa hindi inaasahan, bumagsak ang kanyang reputasyon sa mga opisyal. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang tungkol sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Dinala pa niya ang kanyang mga pinsala sa Nuan Pavilion para pag-usapan ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaisa ang mga prinsipe na itatakwil siya. Kahit gaano ko pa to isipin, hindi ko pa rin maisip. Maituturing lamang niya na si An Guogong ang dahilan. 1,000 salita at isang pangungusap lahat ng ito ay kasalanan ni An Guogong. Kabanata 1181 kasama ang pagkain at akomodasyon. Ngayon, kahit ang tatlong elder sa pavilion ay hindi na nakatiis na makinig. Tumingin si Ji Uyangge kay He Wenlan at sinabing, natatakot ako na hindi pa nakakabawi si Master He. Mas mabuting bumalik ka na sa iyong tahanan para magpahinga sa panahong ito. Bagamat na ipaalam na kay Duke An ang pagtatayo ng bagong lungsod, tinimbang ito pagkatapos ng talakayan ng lahat ng mga prinsipe. Ang mga kalamangan at kahinaan ay pinalna. Kung talagang sa tingin ni Ji He ay hindi ito angkop, maaari niyang ipaliwanag ang dahilan. Kung ang dahilan ay makatwiran, natural lamang na isa sa alang-alang niya ito. Gayunpaman, kung hindi siya makapagbigay ng angkop na dahilan, natural lamang na ipagpapatuloy niya ang pagtatayo ng bagong lungsod upang maiwasan ang pagkaantala sa pag-usad. Nang marinig ito, ibinuka ni He Wenlan ang kanyang bibig at may gustong sabihin, Mr. Uyang. Gayunpaman, pagkabuka pa lang ng kanyang bibig, narinig niya si Yan Zuang na nagsabi, tapos na ang usapin. Ginoong He, bumalik ka na po. Nagtinginan ang ilang tao sa isa't isa. Matapos magtinginan ng mabilis, tumayo silang lahat at nilisan ang nuenj. Sandaling panahon, si He Wenlan na lang ang natitira sa Nuan Pavilion, nakatayo roon habang nakayuko ang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Maglakad-lakad sa mga kalye. Tingnan at tingnan kung ano ang iniisip ng mga tao sa Kyoto Prefecture tungkol sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Walang duda na ang mga malalaking proyekto sa konstruksyon ay mag-aaksaya ng mga tao at pera. Siguradong hindi sisang-ayon ang mga tao. Sa oras na iyon, kailangan ko lang itala ang mga sinabi ng mga tao ng may katotohanan, at pagkatapos ay isumite ito sa tatlong elder ng pavilion para tingnan kung mayroon pa silang sasabihin. Habang iniisip ito, huminga siya ng malalim at mas nakaramdam ng ginhawa. Tumayo siya at naglakad palabas. Dahil gusto mo ng makatwirang paliwanag, bibigyan kita ng makatwirang paliwanag. Kung lahat ng tao sa Kyoto Prefecture ay tutol sa bagay na ito at iginigiit mo pa rin ang sarili mong gusto, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Umalis si He Wenlan sa palasyo at sa wakas ay nagpas siyang pumunta sa timog ng lungsod, na pinakamalapit sa bagong lugar na pagtatayuan ng lungsod. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating na si Jiang San sa timog ng lungsod. Maraming tao kahit saan, at ang timog ng lungsod ay maunlad pa rin gaya ng dati.
Ngunit maraming pagkakaiba sa mataong lungsod na ito. Noong nakaraan, kahit na may mga pulubi at mga walang tirahan sa timog ng lungsod, aabutin pa ng daan-daan, o kahit libu-libong hakbang para makita ang isa. Ngayon, iba na. Pagkatapos maglakad ng ilang dosenang hakbang, makikita mo ang mga refugee na nakasuot ng gasgasing damit na pag-alagala. Ang bilang ng mga taong ito ay mas malaki kaysa dati. Karamihan sa mga refugee na ito ay nagmula sa palitan ng pera. Ngayon, wala akong kinikita mula sa mga dibidendo, wala akong mahanap na trabaho, at wala akong mapagtatrabahuhan. Gumagala na lang ako sa mga kalye para tingnan kung may mga trabahong magagawa ko para kumita ng pambili ng pagkain. Kung hindi ka kumita kahit sa maliit na perang ito, may tindahan ng lugaw sa timog ng lungsod. Malapit din ito. Maaari kang pumunta sa tindahan ng lugaw para kumain. Maraming ganoong tao. Tumingin sa kanila si Jiang San, at ang mga iniisip sa kanyang puso ay lalong naging determinado. Hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Kung magpapaliban ka pa, magiging isa ka sa kanila. Kung wala kang mahanap na trabaho ngayon, pwede mong ibenta ang lahat ng dibidendo mula sa palitan at bumalik sa iyong bayan para magnegosyo ng maliit. Mas mabuti na yun kaysa manatili sa Kyoto. Naisip ito ni Jiang San sa kanyang puso at nagsimulang gumala muli ng walang patutunguhan. Minuto-minuto ang lumilipas ng oras. Isang patpat ng insenso, 3 patpat ng insenso, 1 oras, 3 oras. Mula madaling araw hanggang tanghali, wala akong nakitang kahit isang tindahan na kumukuha ng clerk. Dati ay matindi ang kompetisyon, pero ngayon ay mas maganda na at wala nang natitira. Sa kabaligtaran, ang mga bagay na gawa ng maraming tindahan ngayon ay hindi na maibebenta. Kung hindi ito maipagbibili, ano pa ang saysay ng paggawa ng ganito karami? Ano ang saysay ng pagre-recruit ng napakaraming lalaki? Maiintindihan sila ni Jiang San. Sa pagkakataong ito ang huling araw ko sa Kyoto Prefecture. Hindi maipaliwanag na nakaramdam si Jiang San ng matinding emosyon nang maisip niya ito, at kasabay nito ay may sumabog na lungkot sa kanyang puso. Isang taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa Kyoto Prefecture mula sa kanyang bayan dala ang pangarap na kumita ng pera. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kasaganaan ng Kyoto Prefecture, ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakaraming tao, ang unang pagkakataon na nakita ko ang mga ilaw na maaaring maliwanag na naiilawan sa gabi. Noong unang beses na nakakita ako ng cruise ship, noong unang beses na nakita ko ang mga nakabaluti na sundalo ng 16th Guards. Kung pag-uusapan ko yan, hindi ko kayang tapusin buong araw at gabi. Ganun pa rin ang buhay sa bayan ko, at walang bago sa loob ng ilang taon. Pero iba ang Kyoto Prefecture, kahit na marami na akong nakitang mga bagay. Kada ilang araw, may lilito na bago. Pag-usapan natin itong rickshaw. Ilang buwan na ang nakalipas, walang mga rickshaw sa mga lansangan. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang mga kalye ay puno na ng mga rickshaw. Hindi kailanman mangyayari ang ganoong bagay kahit sa aking bayan, mangyayari lamang ito sa Kyoto Prefecture. Ngayon, nasanay na lang siya sa buhay sa Kyoto Prefecture at malapit na siyang umalis ng Kyoto Prefecture. Imposibleng sabihin na walang ayaw. Gayunpaman, ngayong umabot na sa puntong ito ang usapin, ano na ang magagawa? Handa ang Diyos na bigyan siya ng ganitong pagkakataon upang kumita ng 1,000 tael na pilak. Bagamat mahigit 100 tael na lamang ang natitira sa kanya ngayon, sapat na pa rin ito para mapaboran siya. Masyado kasi akong naglagay ng expectations ko ng mataas. Habang iniisip ito, bumantong hininga si Jiang San, biglang nakaramdam ng kaunting pagkalito, at nagsimulang maglakad pabalik. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sasakay ng karwahe o rickshaw. Sa halip, naglakad siya pabalik sa hilaga ng lungsod. Naaalala ko na noong una akong pumunta sa Kyoto Prefecture, wala akong anumang gamit at wala akong alam. Naglakad lang ako sa daang ito nang walang patutunguhan. Sa huli, halos buong Kyoto ang nalakbay ko, at sa wakas ay nakahanap ako ng trabaho sa paggawa ng mga kalsada sa isang construction site, at unti-unting nanirahan. Simulan mo rito at tapusin mo rito. Naisip iyon ni Jiang San at humakbang pasulong. Akala niya pagkatapos magdesisyon ay mas mapapadali na ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito pa rin ito kabigat. Habang naglalakad siya, naiintindihan niya sa puso niya na ayaw niya talagang umalis. Gayunpaman, walang saysay ang hindi pagnanasa, at ngayon ay kailangan ko nang umalis. Hoy! Bumantong hininga si Jiang San at nagpatuloy sa paglalakad. Sa oras na ito, isang pagsabog ng masiglang ingay ang biglang narinig. Tumangala siya at biglang nakita ang maraming taong magulo ang pananamit na nagkukumpulan, tila may sinisigaw. Natural na pamilyar siya sa eksenang ito. Naaalala ko ang eksenang ito noong una akong pumunta sa Kyoto Prefecture at unang beses na nakahanap ng trabaho sa isang construction site. Hindi mabilang na tao ang nagtipon, umaasang makahanap ng trabaho at makapaglipat ng mga ledrilyo. Maraming tao, ngunit maliban sa ilang matatanda o yung mga napakabata pa, sarado sa lahat ang lugar ng konstruksyon. Ang eksena sa harap ko. May iba pa bang construction site na nagre-recruit ng mga tao? Naisip ito ni Jiang San, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pananabik, at dali-dali siyang lumapit. Tiningnan niya ang ilang tao sa labas at malakas na nagtanong, "Kapatid, anong nangyayari? Anong ginagawa mo sa harap?"
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumingon at tumingin sa kanya at sinabing, nabalitaan kong magtatayo ng gusali si Anguogong sa labas. Isang bagong lungsod ang kumukuha ng mga tao ngayon. 2 tail na pilak kada buwan. Kasama na ang pagkain at tirahan. Magtayo ng bagong lungsod. 2 tail na pilak. Kasama na ba ang pagkain at akomodasyon? Sandali, natuwa si Jiang San. Kabanata 1182 ikaw lang ang aking marangal na tao. Bagamat hindi kalakihan ang 2 tail na pilak na ito, mabuti na rin na makahanap ka na ng trabaho ngayon. Ang ilang mga tindahan ay handang magbigay lamang ng 1 tail na pilak sa isang buwan sa kanilang mga clerk. Dito lang, hindi ko alam kung ilang tao na ang nagtatangkang makarating doon. Ang 2 tail na pilak ay hindi naman kalabisan, ngunit hindi rin naman kulang. Medyo hindi na gaanong ginagawa ang kalsada kumpara dati, pero may bentaha rin ito na hindi mo na kailangang umalis ng Kyoto Prefecture. Matapos sa wakas ay makapanirahan sa Kyoto Prefecture, walang duda na ayaw pa niyang umalis sa Kyoto Prefecture. Kung hindi sana ito maaaring ipagpaliban hanggang ngayon. Ngayong may pagkakataon ka na, dapat mo na itong samantalahin. Tutal, hindi niya rin alam kung ilang tao ang planong i-recruit ng kabilang partido. Kaya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya at nagpursigi. Malakas ako. Nakagawa na ako ng mga kalsada dati. Kaya ko to. Malakas ka ba? Lahat ng mga ginoo rito ay kasing lakas ng isa't isa, at wala ni isa sa kanila ang malakas. Ikaw. Hindi pwedeng pumisil sa kahit anong paraan. Hindi ka pwedeng pumisil sa kahit anong paraan. Naiintindihan mo ba na unang dumating, unang mapaglilingkuran? Nako ikaw. Nagtutulakan at nagsisigawan ang lahat. Imposible, alam naman ng lahat kung gaano kahalaga ang ganitong pagkakataon. Walang gustong sumuko. Napakaraming tao rito, malamang tinatayang nasa 1,000. Kahit ang paggawa ng mga kalsada ay hindi nangangailangan ng napakaraming tao. Ang pagtatayo ng isang lungsod ay dapat maging isang problema. Hindi alam ni Jiang San ang kanyang naisip. Bahagya siyang nagulat, lumingon sa taong nagbalita sa kanya, at gulat na nagtanong, ano ang sinabi mo? Ano ang itatayo ni Duke Anguo? Sinabi ng lalaki, hindi ba't sinabi ko sa iyo na magtayo ka ng isang bagong lungsod? Bagong lungsod. Tuwang-tuwa si Jiang San. Ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ay hindi isang maliit na proyekto. Napakalaki ng bilang ng mga manggagawang kailangan. Sa ganitong sitwasyon, ano pa nga ba ang dapat ipaglaban? Kahit ano paman, siguradong makakaligtas ka pa rin. Tutal, isa siyang taong nakapagtayo na ng mga kalsada noon, at alam niya kung gaano kaseryoso ang magtayo ng mga bagay-bagay sa harap ng grupo ng mga iskolar mula sa Engineering Academy at Construction Academy. Ayon sa kanilang pamamaraan, kung gusto nilang magtayo ng bagong lungsod, kailangan nila ng 20,000 katao. Bukod pa rito, marami pa ring materyales na kailangang minahin, maraming pera na kailangang ihanda, pati na rin ang pagkain, tirahan, at iba pa. Upang magtayo ng isang bagong lungsod. Ang mga manggagawang ito ang unang pangkat ng mga tao sa bagong lungsod. Ang pagkain, damit, tirahan, at transportasyon ay parehong kailangan at lubhang mahalaga. Natatakot ako na hindi ito matatapos sa loob ng 1 o 2 taon. Nang maisip ito, nakaramdam ng ginhawa si Jiang San. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan at hindi sumulong. Minuto-minuto ang lumilipas ng oras. Maingay pa rin ang harapan gaya ng dati. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao ay patuloy na bumababa. Sa wakas, si Jiang San na pala. Anong ginagawa mo? Tanong ng isang katiwala, may hawak na panulat at papel na uling, habang nakatingala kay Jiang San. Sabi ni Jiang San daw, kayang ilipat ng mga kuli ang mga ledrilyo o magtayo ng mga pader. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit, hanggat nagsisikap sila at hindi alam kung paano ito gagawin ngayon, matututunan nila ito. Tumango ang katiwala at isinulat ang kuli sa papel. 2 salita, at saka nagtanong, ano ang pangalan mo? Jiang San. Ilang taon na? 31. Saan ka nakatira? San Jiaojiao sa hilaga ng lungsod. Nang marinig ito ng katiwala, medyo nagulat ang ekspresyon ng mukha niya. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sumulyap kay Jiang San at nagtanong, taga Kyoto Prefecture ka ba? Hindi ganoon ang tono ng pagsasalita mo. Umiling si Jiang San at sinabing, taga Zhongyuan Dong daw ako. Kagagaling ko lang noong nakaraang taon. Pumunta ako sa Kyoto Prefecture. Kung gayon, paano ka makakatira sa mansyon sa 2 kanto? Tanong ng katiwala. Bagamat para sa mga taga Kyoto Prefecture, hindi magandang lokasyon ang Sanjiao, nasa loob pa rin ito ng lungsod ng prefecture. Malaking halaga na ang isang buwang upa. Kung wala kang tiyak na halaga ng pera, paano mo kayang tumira doon? Kung mayroon kang tiyak na pinansyal na karanasan, bakit mo pa kailangang magtrabaho ng husto? Natural lang na naintindihan ni Jiang San ang dahilan kung bakit napakaraming tanong ang manager. Ano ang pinakamahalagang bagay sa lugar ng konstruksyon na ito? Natural, matatag ito. Hindi mo masasabi na pagkatapos ng 2 araw na pagtatrabaho, nakaramdam ka ng pagod, kaya tumakas ka at tumigil sa pagtatrabaho. Sa oras na ito, naayos na ang lahat. Saan mo hiniling sa kap-atas na maghanap ng tao? Walang kasiguraduhan kung mapagkakatiwalaan ba o hindi ang taong natagpuan niya. Sa makatuwid.
Sa pangkalahatan, kinakailangang magtanong ng malinaw, at tanging ang mga kailangang gumawa ng mahirap na trabaho ang tatanggap nito. Sa kasong ito, kapag umalis ka na sa construction site, wala nang ibang mapupuntahan. Ito ay natural na matatag at hindi gaanong magbabago. Tumingin si Jiang San sa katiwala, bumantong hininga, at sinabing, dati akong kumikita sa palitan ng pera at umuupa ng isang mansyon sa ikatlong kanto. Ngayon na wala na ang palitan ng pera, kailangan kong maghanap ng trabaho. Pagkatapos ng isang paghinto, muli siyang nagsalita. Sabi, dati akong nagtatrabaho sa construction site, gumagawa ng mga kalsada. Alam ko ang lahat ng patakaran. Hindi ako tatakas hanggat hindi natatapos ang trabaho. Tiningnan ng manager si Jiang San mula ulo hanggang paa, tumanggo at sinabing, bukas ng tanghali sa Nancheng. Kung mahuhuli ka, hindi mo na kailangang pumunta, naiintindihan mo. Nang marinig ito ni Jiang San, siya. Tumango. Nagmamadali, naiintindihan ko. Sige, bumaba na tayo. Nagmamadaling muling pumugay si Jiang San, at saka umalis. Sa sandaling ito, dapit hapon na. Ang paglubog ng araw ay sumisikat sa lupa, ginintuan. Hindi maipaliwanag na halo-halo ang naramdaman ni Jiang San. Gaya ng kasabihan, walang perpektong daan. Ang kotse ay makakarating sa bundok, at ang bangka ay didiretso sa tulay. May isang nayon. May maitim na mga sos at matingkad na mga bulaklak. Hindi ko kailanman inakalang malapit na akong sumuko. Binigyan pa talaga ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Hindi. Ang pagkakataong ito ay hindi ibinigay ng Diyos. Pero ibinigay ito ni Ang Guogang. Kung hindi si Ang Guogong ang nagtayo ng bagong lungsod, paano siya magkakaroon ng pagkakataong manatili? Habang iniisip ito, nagpakita ng pasasalamat si Jiang San sa kanyang mukha. Nakaharap siya sa mansyon ni Duke Angguo, tumayo siya ng tuwid at yumuko ng may paggalang. Dong Angguo, ikaw lang talaga ang aking dakilang maharlika. Matapos bumantong hininga dahil sa emosyon, hindi niya maiwasang gastuhing umuwi sa lalong madaling panahon upang ibalita ang magandang balita. Gusto niyang sabihin sa asawa niya na hindi nila kailangang bumalik sa kanilang bayan ng may kalungkutan. Nakahanap na naman siya ng trabaho sa Kyoto Prefecture. Isang buong buwan ng 2 tail na pilak. Kasama na ang pagkain at akomodasyon, na nakakatipid ng malaki. 2 tail ng pilak ang pinakasimpleng bagay. Malakas ka at maraming ginagawa. Sa pangkalahatan, makakakuha ka pa ng isa pang tail ng pilak. Katumbas ito ng 3 tail na pilak. 3 tail ng pilak. Ang upa ng mansyon ay 6 na tail na pilak. Kung aalisin mo ito, magiging 3 tail na pilak ito. Kasama sa pang-araw-araw na gastusin ni Jiang San ang pagkain at tuluyan, at libre rin ang pagkain ng kanyang anak sa Liberal Arts College. Hindi ito magagastos ng malaki, bilangin natin ang isang tail ng pilak sa loob ng 2 buwan. Kung kalkulahin sa ganitong paraan, ito ay 50 tail ng pilak sa isang taon. Ang 100 tail na pilak ko ay sapat na para suportahan ako sa Kyoto Prefecture sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon, may sapat na kumpiyansa si Jiang San na babalik sa dating ganda ang palitan. Kahit hindi na siya makabalik sa dati niyang sarili, kahit na mas magsipag pa siya at mas pagod, halos hindi pa rin niya matustusan ang mga gastusin sa pamamagitan ng mas maraming trabaho tuwing araw ng trabaho at pagkita ng dagdag na pera. Isang paraan o iba pa. May pag-asa pa rin kung mananatili ka sa Kyoto Prefecture. Kapag umalis ka na sa Kyoto Prefecture, magiging mahirap nang bumalik. Kahit hindi naman kalakihan ng pera. Pero nagbigay ito kay Jiang San ng matibay na kumpiyansa na manatili. Kabanata 1183 maaari akong manatili sa prepektura ng Kyoto. Nakauwi na. Naihanda na ni Wu ang pagkain at naghihintay na siya sa bahay. Nakabalik na rin ang mga bata galing eskwela. Gumagawa ng takdang aralin. Sa pagkakataong ito, mas seryoso na siya sa kanyang takdang aralin kaysa dati. Dahil alam niyang ito na ang huling takdang aralin niya. Kapag bumalik siya sa kanyang bayan, maaaring hindi na siya makapagpatuloy sa pag-aaral. Kahit bata pa ang bata, may mga bagay na mas naiintindihan niya kaysa sa sinuman sa kanyang puso. Alam niyang walang pera ang kanyang ama. Dahil wala siyang pera, kailangan niyang bumalik sa kanyang bayan. Dahil wala siyang pera, kailangan niyang umuwi at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa halip na mag-aral sa paaralan. Ang akademya sa bahay ay hindi katulad ng akademya sa Kyoto Prefecture. Hanggat nakakakuha ka ng magagandang marka sa pagsusulit, maaari kang mag-aral ng libre. Sa totoo lang, ayaw niya talagang mag-aral ng tahimik. Pero hindi niya alam kung bakit, pero lagi niyang nararamdaman na mahalaga ang pagbabasa. Dapat siyang mag-aral. Hindi dahil nakakakain siya ng pagbabasa. Kasi lahat ng mga kaibigan ko sa paaralan na halos kasing edad ko ay nag-aaral. At bawat isa sa kanila ay nakasuot ng malilinas na damit at nagsasalita ng iba kumpara sa kanilang mga kaibigan sa kanilang bayan. Kaya naman, nadama niya na hanggat nag-aaral siya, maaari siyang maging katulad nila, sa halip na maging katulad ng mga kaibigan sa kanyang bayan na nagsusuot ng punit-punit na damit. Noong nagbabasa lang siya sa kanya naramdaman na kabilang siya sa kanila. Siyempre, wala namang saysay na sabihin pa ang mga bagay na ito. Dahil ito na ang huling araw nila sa Kyoto Prefecture. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagkagising nila bukas, sisimulan na nilang tulungan ang kanilang ama at ina sa pag-iimpake ng kanilang mga bagahe.
Pagkatapos ay naglakad-lakad ako sa Kyoto Prefecture, nagpaalam sa mga kaibigan ko sa akademya, iniabot ang aking takdang aralin sa aking asawa, at sinabi sa kanya na babalik na ako sa aking bayan. Pagkatapos, oras na para umalis siya. Sa isang gilid, tiningnan ni Ginang Wu ang ekspresyon ng kanyang anak, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Sa katunayan, para sa kanya, wala naman talagang gaanong pagkakaiba ang pananatili sa Kyoto Prefecture at ang pagbabalik sa kanyang bayan. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral ang kanyang anak sa Kyoto Prefecture. Nabalitaan kong ang mga guro sa Liberal Arts College ang pinakamahuhusay sa Dochu. Ang dekano ng akademya ay si Yayuan, isang lalaking may malawak na kaalaman. Kahit ang prefect ng lungsod ay maaaring hindi kasing alam ng dekano, lalo na ang mga ginoo sa mga pribadong paaralan. Gayunpaman, pagkatapos kong bumalik sa aking bayan, natatakot ako na baka hindi ko na kayang magbayad para sa isang pribadong paaralan. Tutal, libre ang pag-aaral sa isang liberal arts college, pero ang pag-enroll sa isang pribadong paaralan ay isa pang gastusin. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, dapat itabi ang lahat ng gastusin. Bumantong hininga si Wu at gustong magsalita para aliwin ang kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya bumantong hininga na lang siya. Sa oras na ito, biglang may kumatok sa pinto. Bam, bam, bam. Ako ito. Narinig ang boses ni Jiang San, na tila iba kaysa dati. Tumayo si Wu at pinagbuksan siya ng pinto. Bumalik na ang asawa ko. Binago na niya ang kanyang mga salita. Hindi na niya tinawag ang kanyang Panginoon, kundi ang kanyang asawa gaya ng dati. Halos nakaimpake na ang lahat at handa na ang pagkain. Kain muna tayo. Kung mayroon pa, pag-uusapan natin pagkatapos ng hapunan. Natatakot si Wu na baka hindi ito maisip ng kanyang asawa, kaya hindi niya nabanggit ang pag-alis. Matapos marinig ito, nag-isip sandali si Jiang San, tumango at sinabing, sige. Tatay. Ibinaba ng anak ni Jiang San ang uling sa kanyang kamay at humarap kay Jiang San. Binuhat siya ni Jiang San at tinanong, kumusta ang performance mo sa paaralan ngayon? Pinuri ka ba ng guro? Tumango ng malakas ang anak at sinabing, sabi ng guro ngayon, ipinanganak daw ako para mag-aral. Siyempre, magaling mag-aral ang anak ko, ang bituin ng weng sa langit. Kung kukuha ka ng pagsusulit sa imperyo sa hinaharap, baka makapagtrabaho ka bilang isang prefect, at kami ng tatay mo ang magiging ama ng prefect. Nagbiro si Jiang San. Sabay na tumawa ang dalawa ng masayang-masaya. Nang makita ni Wu ang eksenang ito mula sa gilid, bahagya siyang nagulat. Mukhang hindi naman siya malungkot, di ba? Maaari ba iyon? May mga hula na siya sa puso niya, kaya tinanong niya, nakahanap ba ng trabaho sa labas ang asawa mo ngayon? Tiningnan siya ni Jiang San at hindi nagyabang, at tumango, nahanap ko na. Kailangan namin ng mga manggagawa para itayo ang bagong lungsod. Tuwing Martes, 2 tail na pilak, kasama na ang pagkain at matutuluyan. Nakarehistro na ako at magsisimula bukas. Nang marinig ito ni Wu, sandali siyang nagulat, pagkatapos ay nagpakita ng pag-aatubili at sinabing, malaki ang 2 tail ng pilak kada buwan sa aking bayan, ngunit dito. Ang upa sa Kyoto Prefecture ay nagkakahalaga ng 6 na tail ng pilak. Dati, hindi matutuwa si Wu kapag naririnig niyang makakakuha siya ng 2 tail na pilak kada buwan, kaya paano siya magiging mapili? Gayunpaman, iba na ngayon. Bukod pa sa iba pa, ang upa sa mansyong ito ay 60 tail na pilak. Kung hindi ka kikita ng 60 tail na pilak, mauupo ka pa rin sa wala. Ikinumpas ni Jiang San ang kanyang kamay at sinabing, nagtanong na ako tungkol dito. May ilang bakanteng bahay sa mga nayon sa labas ng Kyoto Prefecture, na sapat na para matirahan ng aming pamilya. Nagkakahalaga lamang ito ng 3 tail na pilak sa isang taon. Hindi ito masyadong malayo sa prefecture. Maaari itong lokarin ng pinakamarami. 1 o 2 patpat ng insenso ang kailangan para makarating sa Fokheng. At kung may tatayo ang bagong lungsod, ang lugar na aking pinagtatrabahuhan ay magiging mas malapit sa nayon. Kung papasok sa paaralan ng anak namin, may karwahe araw-araw, at wala itong bayad. Nang marinig ito ni Ginang Wu, bahagyang nagulat siya at nagtanong, talaga. Sabi ni Jiang San daw, bakit ka nagsinungaling sa akin? Mukhang nasasabik si Ginang Wu at sinabing, kung ganoon nga, maganda sana iyon. Kung nag-aaral ang anak ko, hindi na namin kailangang bumalik sa aming bayan. Makakatipid kami ng pera bawat taon, at baka makabili kami ng mansyon sa Kyoto sa hinaharap. Sinimulan na ni Ginang Wu na kalkulahin ang perang kakailanganin para makabili ng mansyon. Tuwang-tuwa rin ang anak na katabi niya. Tay. Kaya, pwede pa rin akong mag-aral kasama ang mga ginoo sa hinaharap. Tumango si Jiang San, oo. Ang galing naman. Salamat po, Tay. Makakapag-aral na po ako ulit. Hindi ko na kailangang bumalik sa bayan ko. Naroon ang anak ni Jiang San sa kinaroroonan niya. Tumalon siya. Bagamat hindi siya kailanman nagreklamo mula simula hanggang katapusan, sa katunayan, umaasa pa rin siyang manatili sa Kyoto Prefecture upang mag-aral. Tuwang-tuwa rin si Wu. Maya-maya, pinigilan niya ang kanyang panloob na kagalakan, tumingin sa mesa na puno ng masasarap na pagkain, at sinabi ng may kaunting panghihinayang, kung alam ko lang na maaari akong manatili sa Kyoto Prefecture, hindi sana ako nagluto ng napakaraming masasarap na pagkain.
Hindi ito magandang panahon para magdiwang bawat taon o pista. Sayang naman. Narinig ito ni Jiang San at sumulyap sa mesa. Tama, may 5 putahe sa kabuuan, na talagang napakasarap. Kumaway siya at sinabing, walang kwenta ang kaunting perang ito para sa pagkain. Kapag nanirahan na tayo sa Kyoto Prefecture, magkakaroon tayo ng 5 putahe para sa bawat kainan. Nang marinig ito ni Wu, diretso ang mukha niya, paano nakakakain ng ganito ang 3 tao? Hindi madali para sa iyo ang makahanap ng trabahong ito ngayon. Kailangan pa rin nating mag-ipon ng pera, kung hindi ay wala na tayong trabaho. Umiling si Jiang San, huwag kang mag-alala, magtatayo ang Anguogong sa tabi ng Kyoto Mansion. Isang bagong lungsod, ibig sabihin, hindi magkukulang ng trabaho sa loob ng ilang taon. Hindi lubos na naintindihan ni Wu at nagtanong ng may pagtataka, bakit? Kabanata 1184. Ano ang kayang gawin ng isang grupo ng mga bata? Sumulyap si Jiang San sa kanya at sinabing, ano pa kaya iyon? Alam mo ba kung gaano karaming tauhan ang kailangan para makapagtayo ng bagong lungsod? Kung gaano karaming materyales ang kailangan, kung gaano karaming pera ang kailangan, at kung gaano karaming oras ang kailangan. Sa tansya ko ay aabutin ito ng hindi bababa sa 2 taon, sa loob ng 2 taong ito, hanggat walang nangyayari sa akin, makakakita ako ng 2 tail na pilak sa isang buwan. Nag-isip sandali si Wu at tumango, na may nag-iisip na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Jiang San ang eksenang ito, agad niyang naintindihan ang iniisip ng kanyang asawa at sinabing, iniisip mo ba kung ano ang mangyayari sa loob ng 2 taon? Nang marinig ito ni Wu, medyo namula ang mukha niya at tumango. Jiang San daw, pagkalipas ng 2 taon, syempre may paraan para gawin ito pagkalipas ng 2 taon. Sa panahong iyon, maaaring tumaas muli ang mga dibidendo sa palitan. Kahit hindi mapataas ang mga dibidendo sa palitan, ang pagtatayo ng bagong lungsod na ito ay katumbas ng hindi posible sa napakaraming bakanteng tindahan. Magrenta tayo ng tindahan at magbenta ng mga grocery. Narinig ito ni Wu at nagtanong, posible ba iyon? Tumango si Jiang San at sinabing, huwag kang mag-alala, huwag kang masyadong mag-isip. Matulog ka na agad, alam mong kailangan mong pumunta sa timog na gate. Sige. Tumango si Wu. Nagkwentuhan muna ang dalawa, at pagkatapos ay nanatiling walang imok buong gabi. Kinabukasan, madilim pa rin. Umalis na si Jiang San. Noong panahong ito, wala pang mga karwahe na may sentimo. Pero nagsisibanggan na ang mga driver ng rickshaw dito sa paligid. Wala akong ibang magawa kundi ang kumita ng pera. Araw-araw ay pataas ng pataas ang upa ng rickshaw na ito. Kung gusto mong kumita, hindi ka maaaring magpahinga. Gaya ng dati, kaya ko pa ring mabuhay ng maayos kahit may araw akong pahinga at araw ng trabaho. Pero ngayon, mas kaunti ang mga taong kayang bumili ng rickshaw. Natural lang na mas kaunti ang perang ibinigay. Siyempre, hindi ito ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking problema ay ang upa. Nakita ng tindero ng tindahan ng rickshaw na mas mataas ang demand sa mga rickshaw kaysa sa supply, kaya natural lang na nakaisip siya ng mga paraan para mapataas ang upa. Anyway, kahit mas mataas ang upa kaysa dati, kailangan mo pa ring umupa ng dapat mong inupahan. Kung umuupa ka, maaaring mas kaunti ang kikitain mo kaysa dati, ngunit kung hindi ka umuupa, wala ka talagang kikitain. Nakuha ng tindero ng tindahan ng rickshaw ang mentalidad ng mga hila ng rickshaw at patuloy na tinataasan ang upa. Ngayon, halos doble na ito kumpara dati. Imposibleng kumita pa ng ganito kalaking pera ang mga hila ng rickshaw na ito gaya ng dati. Pupunta ka ba sa South City Gate? Pinahinto ni Jiang San ang isang tsuper ng rickshaw at nagtanong. Tiningnan ng driver ng rickshaw si Jiang San mula ulo hanggang paa at sinabing, masyadong malayo. Ang aga pa. Wala akong ganoong lakas. Sabi ni Jiang San, bibigyan kita ng dagdag na 10 sentimo. Sabi ng driver ng rickshaw, kung gayon, isa lang. 100 sentimo lang. Medyo nagulat si Jiang San, 60 sentimo lang iyon nang dumating kami sa timog ng lungsod ilang araw na ang nakalipas. Bakit 70 sentimo na ngayon? Iba ang palengke. Kumaway ang driver ng rickshaw. Maupo ka man o hindi. Kung hindi ka uupo, huwag mong ipagpaliban ang aking gawain. Hindi madali para sa sinuman ang ganito kaga, at walang sinuman ang magiging mas komportable. Kapag narinig ito ni Jiang San, kumunat ang noo niya at tumingin sa paligid. Parang wala nang masyadong natitirang mga hila ng rickshaw. Iyon lang. Kung aalis kang mag-isa, wala kang gaanong enerhiya pagdating mo sa South City Gate. Kung wala kang enerhiya para magtrabaho, mawawalan ka ng mahigit 100 sentimo. Naisip ito ni Jiang San, kumuha ng 100 sentimo mula sa kanyang bulsa, iniabot ito sa driver ng rickshaw, at sinabing, sige, 100 sentimo ay 100 sentimo, bilis, may mahalaga akong gagawin dito. Nag-abot ang driver ng rickshaw ng 100 sentimo sa driver ng rickshaw. Inilagay niya ang 100 barya sa kanyang mga bisig at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, walang mas malakas kaysa sa akin dito. Ginagarantiya ko na ihahatid kita sa loob ng kalahating oras. Ito ay dahil sa sakop ng aspaltadong kalsada ang buong sa Kyoto Prefecture, ang kalsadang ito ay mas madaling tahakin kaysa dati, at ang bilis ay mas masaya. Dati, halos 1 oras ang inaabot sa paglalakad ng ganito kahabang kalsada.
Ngayon, mapupuntahan na ito sa loob lamang ng kalahating oras. At kahit na may kasama kang kasama. Sumakay si Jiang San sa rickshaw at pinagmasdan ang nakapalibot na tanawin, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang hirap talagang sabihin ang buong bagay tungkol sa tadhana. Kung hindi niya piniling maglakad pabalik kahapon, kundi pumili ng isang maliit na karwahe, hindi niya sana malalaman ang tungkol sa pagtatayo ng bagong lungsod, at natural lamang na hindi siya makakatagal. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinili niya ang isang sentimong karwahe. Marahil ay ipinanganak siya upang manatili sa prepektura ng Kyoto. Nag-iisip ng malalim si Jiang San at sa isang kisap mata ay nakarating siya sa South City Gate. Kahit madaling araw pa at medyo madilim pa ang langit, marami ng taong papasok at paalis sa tarangkahan ng lungsod. Simple lang ang dahilan. Sa Kyoto Prefecture ngayon, maraming tao ang hindi kayang tumira sa mga mansyon, kaya ang maaari na lang nilang gawin ay lumabas ng lungsod at maghanap ng mga mansyon sa mga kalapit na nayon na mauupahan. Pagkatapos ay nagmamadali akong pumunta sa Kyoto Prefecture tuwing umaga para magtrabaho. Bumalik ka mamayang gabi. Ang pabalik-balik na ganito ay nagsasayang ng maraming oras, ngunit kung ikukumpara sa perang kinikita, ang kaunting oras na ito ay talagang walang kwenta. Huwag mo silang pag-usapan, pareho lang ang mga plano ni Jiang San sa hinaharap. Natuklasan pa nga niya kung aling mga nayon ang malapit sa Kyoto Prefecture at ang lokasyon ng bagong lungsod. Sa kasong ito, magiging maginhawa para sa kanya ang pumasok sa trabaho, at magiging maginhawa rin para sa kanyang mga anak ang pumasok sa Chengnan Liberal Arts College. Dumating sa timog ng lungsod. Ang dami ng taong nagkukumpulan dito. Nagparehistro ang mga taong ito ng araw na iyon at pagkatapos ay pumunta. Ang ilan ay mga kontero, ang ilan ay mga karpintero, at ang ilan ay mga kuli. Bukod pa rito, mayroong isang grupo ng mga kabataan na may malabata na mga mukha, parang mga batang kalahating gulang, nakasuot ng parehong damit, at nakatayo sa isang tabi. Tiningnan sila ni Jiang San at agad niyang nakilala na mga estudyante pala ito mula sa engineering college. May bang-ulong sa mahinang boses sa tabi niya, nakita mo ba ang grupo ng mga batang iyon? Sila ang may pananagutan sa pagtatayo ng bagong lungsod sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga matatanda, na nagpapadala ng isang grupo ng mga bata para gawin ang mga bagay na ito. Oy, maaari bang ang ministry ng industriya? May natitira pa ba? Ang taong nagsalita ay malinaw na kasangkot sa pagtatayo ng mga bahay at mga katulad nito. Ang ministry ng mga gawain ang may pananagutan sa pag-alam sa bagay na ito. Sumulyap si Jiang San sa kanya, ngunit sinabi, huwag mong maliitin ang mga batang iyon. Tama sila kapag nagsasalita sila tungkol sa katotohanan, at talagang may kakayahan sila. Gawin mo lang ang sinasabi nila, at hindi ka kailanman magkakamali. Pagkatapos, nang marinig ito ng lalaki, sumulyap siya kay Jiang San at sinabing, anong ginagawa mo? Hindi pa rin ako naniniwala. Gaano kalakas ang isang grupo ng mga bata? Ngumiti si Jiang San at sinabing, dati akong sumunod kay Duque Anguo. Nagtatrabaho ako bilang tagagawa ng kalsada sa aming gobyerno, ngunit kalaunan ay tumigil ako sa pagtatrabaho dahil sa ilang mga bagay. Sila rin ang mga batang iyon noong panahong iyon. Kami, tulad ninyo, ay minamaliit ang mga batang ito at inisip na ang isang grupo ng mga bata ay maaaring may tunay na kakayahan. Huwag mong sabihin sa akin, ang mga batang ito ay talagang may tunay na kakayahan. Oh, kung sinabi mo iyan, kailangan ko talagang itanong, ano ba talaga ang kaya ng mga batang ito? Tinaasan ng lalaki ang kanyang kilay at nagtanong sa mapang-uyam na tono. Kabanata 1185, hindi ka ba galit? Sumulyap si Jiang San sa kanya at mahinahong sinabi, malalaman mo rin sa loob ng ilang araw. Ha, ngumisi ang lalaki at hindi na nagsalita. Hindi siya pinansin ni Jiang San, at umiwas na lang ng tingin. Alam mo, unang araw pa lang ito. Ayaw niyang mawala ang trabahong natagpuan na niya ng dahil lang sa pakikipagtalo niya sa mga taong walang katuturan tungkol sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Ayos lang makipagtalo, pero hindi naman kailangan. Itinuon ni Jiang San ang kanyang tingin sa katiwala na nakatayo sa harapan. Ang iba ay nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano, pero hindi naman masyadong magulo. Minuto-minuto ang lumipas, at halos oras na para dumating ang mga tao. Ang katiwala na nakatayo sa harap ay dumampot ng isang silindro na may malaking butas sa isang gilid at maliit na butas sa kabila. Sa pamamagitan ng silindro, umubo siya ng 2 beses, ubo-ubo-ubo. Sa isang iglap, umalangaw ang tunog sa buong bukas na espasyo. Nanlaki ang mga mata ng lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa katiwala. Malinaw na hindi nila inaasahan na may isang taong magkakaroon ng ganito kalakas na boses. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi mga hanggal. Kapag nakita nila ang bagay na parang silindro, agad nilang nauunawaan na ang bagay na ito ay gumanap ng isang papel. Napalakas ang boses ng katiwala. Kailangan ko talagang sabihin na ang mundo ay napakalawak at puno ng mga kababalaghan. Ang isang simpleng gadget na ganito ka-simple ay kayang palakasin ang tunog ng napakaraming beses. Bukod sa mahiwaga, ano pa ang ibang mga salita na maaaring gamitin upang ilarawan ito? Nang marinig ng lahat ang tinig, tumahimik silang lahat, tumingin sa katiwala, at tahimik na naghintay. Tumikim ang katiwala at malakas na sinabi, dapat ay nagparehistro na ang lahat ng pumunta rito kahapon.
Ngayon ang unang araw ng aming trabaho. Tungkol naman sa mga patakaran, sasabihin ko ulit dito. Una sa lahat, ito ang pinakamahalagang bagay para sa lahat. Ang inaalala ko ay ang paggamot. Makakaasa kayo. Hindi bababa sa 2 tail ng pilak kada buwan. Hanggat sinusunod ninyo ang mga tagubili ng construction worker, lahat ng 2 tail ng pilak na ito ay ibibigay sa inyo. Sige na. Siyempre, kung hindi mo gagawin ang hiniling sa iyo ng tagapagtayo, ibang usapan na iyon. Sa pangkalahatan, hindi ka babawasan ng 2 tail na pilak. Ang perang natitira para magpatuloy sa pagtatrabaho. Napakasimple lang. Lahat ay nagtatrabaho ng 5 oras araw-araw. Kung pagkatapos ng 5 oras, mayroon ka pa ring lakas at pakiramdam mo ay maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho, ang pera ay ipapamahagi sa iyo at may magtatala nito. Kahit 1 sentimo ay walang mawawala. Kasama na ang pagkain at akomodasyon. Kung nakapagpagawa ka na ng mga kalsada dati, malalaman mo na pareho lang ang lahat noong nagpagawa tayo ng mga kalsada dati. Pagkatapos sabihin ito, huminto siya at sinabing, bukod pa rito, mayroon kayong kanya-kanyang gawain. Ang bagong lungsod na ito ay sabay na itinatayo. Ang unang itatayo ay ang pader ng lungsod. Kasunod ng pader ng lungsod ay ang tanggapan ng gobyerno, at kasunod ng tanggapan ng gobyerno ay maraming mansyon. Ang kabuuang bilang ng mga nakarehistro kahapon ay 7,000 tao. Ang 7,000 taong ito ay nahahati sa 70 grupo, isang grupo na may 100 tao. Ang bawat grupo ay may pananagutan sa isang lugar. Kung sila ay magtatagumpay, ang grupong ito ay makakatanggap ng karagdagang pilak. Ang pilak na ito ay isang gantimpala. Kung may mali kang nagawa, ang pera ay hindi ibabawas sa iyo, ngunit kung gagamitin ka pa ba muli sa hinaharap ay isa pang tanong. At, maraming sinabi ang Katie wala. Ang bawat patakaran ay ipinaliwanag ng detalyado. Lahat ng naroon, kasama na ang mga nagreklamo kay Jiang San noon tungkol sa paggamit ng isang grupo ng mga bata, ay seryosong nakinig. Dahil alam nila kung gaano kahirap ang trabahong ito. Dapat nilang pahalagahan. Ang paglipas ng oras minuto-minuto. Sa wakas, natapos na magsalita ang taong namamahala. Sa wakas, sinabi niya, sige, dapat mong malaman kung sino ang pinuno ng iyong pangkat. Ang gusto mong gawin, sundin mo lang ang pinuno ng iyong pangkat. Simulan mo ang pagtatrabaho mula ngayon, at simulang magbilang ng sahod mula ngayon. Lahat, maghiwa-hiwalay na tayo. Hanapin ang mga tauhan ninyo, at pagkatapos ay pumunta sa bagong lungsod at simulan ang paggawa. Naipadala na ang ilan sa mga materyales. Kung makakaranas kayo ng anumang problema, sabihin sa inyong pinuno ng pangkat. Kung kaya niyang lutisin ito, hayaan mong lutisin ito ng iyong team leader. Kung hindi ito kayang lutisin ng iyong team leader, lumapit ka sa akin at ako ang gagawa para sa iyo. Sigaw ng manager habang ikinakaway ang mga kamay. Lahat ay naghahanap ng sarili nilang grupo. Hindi exception si Jiang San. Maliban sa isang tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may simpleng pananamit ngunit may kakaibang ugali. Sa sandaling ito, nakatayo siya hindi kalayuan sa karamihan, pinapanood ang lahat ng ito, nakakunot ang noo. Walang duda na ang taong ito ay si He Wenlan, ang opisyal na tagapagsuri ng Zuodo ng Inspectorate. Nanlamig ang puso ni He Wenlan nang marinig ang mga salita ng Katie wala. Kasuklam-suklam. Matapos ang napakahirap na pagtatrabaho, 2 tail na pilak na lang ang natira sa akin kada buwan. Mayroong napakalaking proyekto ng konstruksyon, pero hindi ko alam kung bakit. Bagamat mga manggagawa ang mga taong iyon, sila rin ay mga karaniwang tao ng Dachu. Kailangan ba nilang magtrabaho ng ganito kahirap, kahit sa gitna ng taglamig, para lang maglipat ng mga ledrilyo at magtayo ng mga pader? Nakakainis talaga ito. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay hindi na napigilan ni He Wenlan ang galit sa kanyang puso. Lumapit siya, tiningnan ang daan-daang tao sa harap niya, at malakas na sinabi, mga tao, narinig niyo ba ang sinabi ng taong iyon? Malakas ang boses niya, puno ng galit, at sabay-sabay na nakaakit ng 12-dosenang mga tao. Nakatutok sa kanya ang atensyon ng lahat. Simple lang ang mga damit at pambihira ang momentum. Malinaw na wala rito ang taong nasa harap ko para magtrabaho sa construction site. Dahil wala siya rito para magtrabaho sa construction site, ano ang ginagawa niya? Sandaling hindi maintindihan ng lahat ang kanyang mga detalye at sinabing, syempre narinig ko. Anong problema? Anong problema? May isang lalaki na tumingin kay He Wenlan at nagtanong. Nang marinig ito ni He Wenlan, lalo siyang nagalit. Ang manhid talaga ng mga taong ito. Napakaraming tao, na may 2 tail na pilak lamang kada buwan, ang nagtatrabaho ng husto at gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Kahit na pag-aaksaya lang ng oras at pera, nagtatanong pa rin ang mga taong ito, may problema ba? Siyempre may problema. Hindi lang problema, isa itong napakalaking problema. Napakalaki. Tiningnan sila ni He Wenlan at malakas na sinabi, tinawag kayo ng duke ng Angguo upang magtayo ng isang bagong lungsod at binigyan lamang kayo ng 2 tail na pilak kada buwan. Hindi ba kayo galit? Napakaraming materyales, napakaraming pilak, at napakaraming oras ang kinailangan. Hindi ka ba galit? Na! Lahat ng perang ito at perang ginastos sa pagtatayo ng isang bagong lungsod sa Kyoto Prefecture na halos walang silbi. Galit. Bakit hindi ka galit? Lahat ay lubos na natigilan nang marinig nila ito.
Nakatayo sila roon, lahat ay nakatingin sa isa't isa, at sa sandaling iyon, hindi nila alam ang sasabihin. Kahit hindi nila alam ang sasabihin, sa sandaling ito, iisa ang naisip nilang ideya. May sakit ba sa puso ang taong ito at nababaliw? Nakakatawa talaga ang Kabanata 1186. Hindi pa kasama rito ang dalawang tail na pilak na ito na hindi na maliit. Sabihin na lang natin kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Nandito pa rin ang lalaking ito at malakas ang tanong. Bakit hindi ka galit? Bakit hindi mo maisip na galit ako? Dahil ang dalawang tail na pilak na ito ay napakabihirang-bihira na para sa akin. Sumulyap ang lahat kay He Wenlan na may malamig na liwanag sa kanilang mga mata, ngunit wala silang sinabi. Akala nila baliw ang lalaking ito at wala silang pakialam sa kanya. Nang makita ni He Wenlan ang eksenang ito, medyo nanlamig ang kanyang puso. Sa kanyang paningin, ang dahilan kung bakit ganito ang mga taong ito ay dahil sa napakaraming paghihirap na kanilang naranasan at naging manhid na sila. Nakalimutan na nila kung paano lumaban. Nakalimutan nilang may mga bagay na hindi naman nila kailangang gawin. Halimbawa, ang pagtatayo ng isang bagong lungsod. Kaya, humakbang siya paarap, tumingin sa mga taong nasa harap niya, at malakas na sinabi, sa totoo lang, narito ako para tulungan ka. Kung mayroon sa inyo na ayaw magtayo ng bagong lungsod, maaari kayong tumayo. Lumabas kayo at hihingi ako ng hustisya para sa inyo. Walang sino man ang makakapilit sa inyo na gumawa ng kahit ano. Pagkasabi pa lang ng mga salitang ito, mas maraming tao ang nakapansin kay He Wenlan. Pinagmasdan siya ng lahat na parang tanga. Anong kalokohan ang pinagsasabi ng lalaking ito? Nakakalito talaga. Sino ba naman ang ayaw magtayo ng bagong lungsod? Kung ayaw nilang magtayo ng bagong lungsod, bakit sila narito? Walang magawa. Gayunpaman, dahil nakikita nilang may pambihirang ugali ang lalaking ito at ayaw ng lahat na magdulot ng gulo, hinayaan na lang nila siya. Maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya. Tinatamad na siyang pansinin. Gayunpaman, sa paningin ni He Wenlan, iisa pa rin ang salita ang pamamanhid. Napakamanhid ng mga kawawang taong ito. Muntik na silang sigawan ng manager ngayon at hindi man lang sila tinatrato ng pantay-pantay. Walang pakialam ang mga taong ito. Parang ganito lang. Inaasahan, kailangan mo pa ring basahin ang mga aklat ng mga santo. Kung hindi mo babasahin ang mga aklat ng mga santo, tiyak na magiging katulad ka ng mga taong ito. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay hindi na napigilan ni He Wenlan ang galit sa kanyang puso at malakas na sinabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung kaya mong tumayo at sabihin na ayaw mo talaga itayo ang bagong lungsod, pero pinilit ka ni An Guogong na itayo ang bagong lungsod. Pagkatapos, gagawin ko ang lahat para matigil ang pagtatayo ng bagong lungsod. Mula ngayon, wala nang pipilit sa iyo ng ganito, at wala nang sisiga sa iyo. Magagawa mo ang gusto mong gawin at kumita ng sarili mong pera, sa halip na magtrabaho ng husto gamit ang dalawang tail na pilak. Nahulog ang mga salita. Sa wakas, hindi na nakayanan ng lahat. Isang lalaki ang tumayo, itinuro si He Wenlan, at galit na sinabi, saan ka nang galing? Ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito? Pinukaw ka ni Duque Anguo, at gusto mong suruan si Duque Anguo ng ganito. Tama. Ano? Sabi nga, ayaw naman talaga naming magtayo ng bagong lungsod. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, walang sino man sa mundo ang mas gustong magtayo ng bagong lungsod kaysa sa amin. Isang guogong ang nagtatayo ng isang bagong lungsod sa panahong ito para sa ating kapakanan at upang mabigyan tayo ng lugar sa Kyoto. Wala nang pag-asa ang gobyerno na mabuhay, ngunit narito kayo at sinasabi ang mga hindi maintindihang salitang ito, at gusto ninyong hadlangan ang pagtatayo ng bagong lungsod. Anong ginagawa ninyo? Ayan na. Kung hindi talaga itatayo ni Duquean ang bagong lungsod dahil sa iyo, ano ang dapat nating gawin? Saan nanggaling ang dalawang tail na pilak na ito? Kung sasabihin ninyo ngayon na kung hindi kami magtatrabaho, bibigyan ninyo kami ng dalawang tail na pilak bawat buwan, tiyak na makikinig kami sa inyo. Hindi kami gagawa ng anumang trabaho, bukod pa sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Hindi kami gagawa ng anumang madaling trabaho. Kaya ninyo ba? May nanguna, at ang iba pang mga tao ay nagsalita rin at pinagsabihan si He Wenlan. Nang marinig ito ni He Wenlan, bahagya siyang nagulat at naguluhan. Masyadong madaldal ang lahat at malakas ang kanilang mga boses. At dahil ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang lugar, magkakaiba rin ang kanilang mga dialekto. Ang ilan sa kanila, naiintindihan ni He Wenlan, ngunit ang ilan sa kanila, hindi alam ni He Wenlan ang kanyang pinag-uusapan. Natural lang, ilang bahagi lang ng pangungusap ang narinig niya. May galit sa kanyang mukha, at tiningnan niya ang lalaki at malamig na sinabi, gusto mo ng pera ng hindi nagtatrabaho. Kung tamad at tamad ka, hindi nakakapagtaka na nahulog ka sa bitag ni An Guogong. Hindi talaga sulit ang awa. Natigilan ang lahat ng marinig ito. Kuya, anong problema mo? Ano ang gusto mong gawin dito? Halatang ayaw mo kaming magtrabaho, pero ngayon sinasabi mo na ayaw na rin naming magtrabaho. Hindi na ito maipaliwanag, kundi nagkakasalungatan na. Baliw. May nagmura, kumaway, hindi na siya pinansin, at umalis. Marami pa siyang trabahong dapat gawin. Mas marami siyang gagawin, mas malaki ang kikitain niya. Wala siyang oras para makipagtalo sa ganoong ka-frustrate na tao. Marami sa mga taong ito.
Sa loob lamang ng isang iglap, 100 tao na lamang ang natitira sa harap ni He Wenlan. Sa isang iglap, ang maingay na mga tunog ay lubhang nabawasan. Isa sa kanila ang tumayo, tumingin kay He Wenlan, kumunat ang noo, at sinabing may kaunting galit sa mukha, baliw ka talaga. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Napakapalpak mo, ano ang saysay? Kumunat din ang noo ni He Wenlan at palihim na isinumpa ang bastos na tao, ngunit hindi niya ito nang ahas na sabihin ng malakas. Base sa mga paalala ng mga taong ito, hindi ito nangangailangan ng higit sa isang suntok, at natatakot siyang mawala siya. Natural, hindi ako nang ahas na sabihin ito. Sabi niya lang, gusto kitang tulungan. Para saan kami tutulong? Nagtataka ang lahat. Sabi ni He Wenlan, tulungan kitang makatakas mula sa dagat ng pagdurusa. Lahat. Daan-daang tao ang nakatayo roon, muling hindi makapagsalita. Hindi talaga nila inaasahan na sasabihin ni He Wenlan ang mga kakaibang salita. Ano ang ibig sabihin ng pagtulong sa iyo na makatakas mula sa dagat ng pagdurusa? Hindi pa kami nakaranas ng matinding paghihirap, bakit mo kami gustong tulungang makatakas dito? Muling sinabi ni He Wenlan, alam kong natatakot ka sa kapangyarihan ni An Guogong, kaya hindi ka nangangahas na lumaban, pero sinasabi ko sa iyo, habang lalo kang kumikilos ng ganito, lalo lang magiging arrogant si An Guogong. Ngayon, bibigyan kita ng 2 tail na pilak para mapaalis ka. Para makapagtayo ng bagong lungsod, maaaring bigyan kita ng 1 tail na pilak sa hinaharap at ipadala kita upang itayo ang kanyang mansyon. Sandali lang. May pumihil sa kanya at nagsabi, sino ang nagsabi sa iyo na ang 2 tail na pilak ay ipinadala sa iyo? Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng 2 tail na pilak para sa amin? Alam mo ba kung magkano ang perang handang ibayad ng mga tindero sa mga binata? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakikipaglaban para sa maliit na sweldong ito? Hindi ba? Alam ko. Ang isang marangal na taong tulad mo ay nakakapagsabi lamang ng ilang mga bagay na hindi maintindihan at nakakagawa ng ilang mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit paano naman ang katotohanan? Ha! Kabanata 1187 ang walang imak na si He Wenlan. Ito. Natigilan si He Wenlan nang marinig ito. Sandali niyang hindi alam kung paano pabulaanan. Tiningnan niya lang ang lalaki, walang masabi. Ang marangal na sensor ng Zudo, ang pinakamaimpluwensyang opisyal, ay sinasakal na ngayon hanggang sa punto na hindi na makapagsalita. Makikita na talagang binabaliwala niya ito. Sa oras na ito, nagpatuloy ang lalaki, kung hindi itinayo ni Duque Anguo ang bagong lungsod, wala sanang makakain ang 10,000 taong ito. Dahil nga sa gustong itayo ni Duque Anguo ang bagong lungsod kaya mayroon tayong 2 tail na ito ng sahod at perang makakain. Ikaw, gusto mong hadlangan ang pagtatayo ng bagong lungsod, at gamitin pa ito para takutin si Duque An, na sadyang malupit. Sa tingin mo ba ay hindi namin kilala kung sino ka? Sa totoo lang, alam na alam namin iyon sa aming mga puso. Isa lamang siyang kontrabida sa korte na nagseselos kay Duque An. Wala itong silbi sa isang taong katulad mo na nakabasa na ng mga aklat ng mga santo at pantas, ngunit ang iyong puso ay madilim at ang tanging nakikita mo ay ang iyong sarili. Kung totoong ang hindi si Duque Anguo ang magtatayo ng bagong lungsod, si Duque Anguo ba ang mawawalan nito? Sa dami ng pera at tindahan, maaari siyang maging masagana at mayaman kahit wala siyang ginagawa, ngunit pinipili pa rin niyang magtayo ng bagong lungsod. Iyon ay dahil ang mga taong nakikinabang sa pagtatayo ng bagong lungsod ay mga mahihirap na pamilyang katulad natin. Bawat pangungusap ay binigkas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos marinig ito ng lahat, medyo namula ang kanilang mga mata, at naantig din sila sa mga salitang ito. Si He Wenlan, sa kabilang banda, ay nagalit at sandaling nawala ng malay. Sa kanyang paningin, ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ay pag-aaksaya ng mga tao at pera, isang napakalaking proyekto ng konstruksyon, at pag-aaksaya ng pera. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa paningin ng mga taong ito, ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ang siyang paraan para mabuhay sila. Matapos kong pag-isipan, wala pa rin akong makitang dahilan para pabulaanan ito. Dahil hindi niya talaga alam kung gaano kahirap makahanap ng trabahong maaaring kumita ng 2 tail na pilak sa Kyoto Prefecture. Hindi siya kailanman nagbigay pansin. Tutal, hindi naman niya kinailangang mag-alala tungkol sa 2 tail na pilak. Gayunpaman, malinaw na imposible para sa kanya na aminin na siya ay mali. Para sa mga manggagawang ito, ang pagtatayo ng isang bagong lungsod ay isang magandang bagay at hindi dapat maging isang malaking problema. Gayunpaman, ang problema ay ang mga manggagawa ay bumubuo lamang ng isang bahagi ng daan-daang libong tao sa Kyoto Prefecture. Bukod sa mga manggagawa, marami pang ibang tao sa Kyoto Prefecture. Hindi pa rin malinaw kung ano ang pananaw ng mga taong ito sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Ngunit maaaring maisip na tutulan ng mga taong ito ang pagtatayo ng isang bagong lungsod. Una sa lahat, pagkatapos makumplito ang pagtatayo ng bagong lungsod, tiyak na bababa ang presyo ng mga tirahan sa prepektura ng Kyoto. Bagamat kontrolado ni Duque Anguo ang maraming mansyon, karamihan sa mga mansyon sa prepektura ng Kyoto ay nasa kamay pa rin ng ilang mayayamang pamilya na may mga titulo ng bahay at lupa. Hindi mo kailangang mag-isip ng husto para malaman na ang mga taong ito ay umaasa na ang presyo ng mansyon ay patuloy na tataas. Tutal, sila naman ang may-ari ng mansyon.
Bukod pa rito, kung may itatayo na bagong lungsod at maraming tao ang aalis sa Kyoto Prefecture, makakaapekto ba ito sa kaunlaran ng Kyoto Prefecture? Bagamat hindi masyadong interesado si He Wenlan sa mga taong ito na nagmumula sa ibang mga estado. Ngunit kinailangan din niyang aminin na ang mga taong ito nga ang pangunahing dahilan ng lumalaking kasaganaan ng prepektura ng Kyoto. Kung wala ang mga taong ito, tiyak na maaapektuhan ang kaunlaran ng prepektura ng Kyoto. Kunin natin ang pinakasimpleng halimbawa, ang tsuper ng rickshaw na ito. Karamihan sa mga hila ng rickshaw sa Kyoto Prefecture ay mga dayuhang nagmumula sa ibang mga prefecture. Sa pangkalahatan, ang mga taong ito ay mga batang nagmula sa mahihirap na pamilya sa nayon. Sila ay malalakas at kayang tiisin ang mga paghihirap. Dahil sa kanilang pag-iral, ang presyo ng rickshaw na ito ay palaging abot kaya ng lahat. Kung magtatayo ng bagong lungsod at lahat ng mga taong ito ay pupunta sa bagong lungsod, tiyak na mababawasan ang bilang ng mga hila ng rickshaw. Ang pagbawas ng bilang ng mga hila ng rickshaw ay tiyak na haantong sa pagtaas ng presyong ito. Inaasahan na ito. Sa makatuwid, ang ibang mga tao sa prepektura ng Kyoto ay dapat tumutol sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Habang iniisip ito, hindi pinansin ni He Wenlan ang mga paratang ng lahat at tumalikod na para umalis. Wala man lang kahit isang pagtutol. Dahil alam niyang walang saysay ang pabulaanan, dahil ang mga manggagawang ito ang mga nakinabang sa pagtatayo ng bagong lungsod. Ang kailangan niyang hanapin ay ang grupo ng mga taong napinsala ng pagtatayo ng bagong lungsod. Habang iniisip ito, nagpagala-gala siya sa timog ng lungsod. Walang duda na ang pinakamaunlad na timog ng lungsod ang siyang pinakatutol sa pagtatayo ng isang bagong lungsod. Kung may itatayo na bagong lungsod, tiyak na may mga taong mananatili sa bagong lungsod na iyon. Sa kasong ito, maaaring lumitaw ang isang bagong lugar na katulad ng Chengnan sa bagong lungsod, at natural na maaapektuhan ang Chengnan. Naglalakad ng walang patutunguhan sa kalye. May mga taong parut-par ito. Nagtitinda ang mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng gadget, kaya naman naging masigla ang buong kalye. Maituturing itong mas magandang bahagi ng timog ng lungsod. Kahit sapat na ang mga tindahan dito, hindi pa rin natataboy ang maliliit na negosyante at tindero na ito. Dahil alam ng mga tindero ng iba't ibang tindahan sa timog ng lungsod ang iisang katotohanan. Ang pagiging maginhawa para sa iba ay pagiging maginhawa para sa iyong sarili. Ang dahilan kung bakit napakaunlad ng timog ng lungsod ay dahil sa maliliit na mga ngalakal at nagtitinda na ito. Kung wala ang maliliit na negosyante at tindero na ito, mga malalaking tindahan lamang, maraming pamilyang hindi gaanong mayaman ang hindi pipiliing pumunta sa timog ng lungsod. Dahil nga sa maliliit na mga ngalakal at tindero na ito kaya mahirap ka man o mayaman, handa kang pumunta sa timog ng lungsod. Kahit mahirap ka, kung madalas kang mamili, kung bigla kang kikita balang araw, pipiliin mong pumunta sa mga tindahang iyon para magbenta ng mga gamit. Naglakad-lakad si He Wenlan sa mga nagtitinda, nag-isip sandali, at naglakad papunta sa isang pwesto ng wonton. Heto ang isang mangkok ng wonton. Sige, Ginoo. Maupo muna kayo, darating din ang mga wonton mamaya. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ni He Wenlan, palaging medyo hindi komportable, ngunit hindi siya nagsalita, naghanap lang siya nito. Isang lugar na mauupuan. Sa oras na ito, nakaalis na ang mga maagang gumising para magtrabaho. At yung mga hindi kailangang magtrabaho ay hindi pa bumabangon. Panahon ito ng araw kung kailan pinakakaunti ang tao. Libre rin ang nagtitinda ng wonton at hindi naman ganoon kaabala. Habang naghihintay ng wonton, nakipagkwentuhan si He Wenlan sa nagtitinda. Tindero, may narinig ka na bang anumang mahahalagang kaganapan sa ating Kyoto Prefecture kamakailan? Nang marinig ito ng tindero, sinabi niya nang hindi itinataas ang ulo, Ginoo, maling tao po ang tinatanong ninyo. Ganito ang mga taong katulad namin araw-araw. Puro panggatong, bigas, mantika at asin lang ang kinakain, kaya bakit pa kayo mag-aabalang pansinin ito? Kung gusto niyong magtanong tungkol sa isang malaking bagay, mas mabuting pumunta kayo sa restoran. Alam ito ng lahat ng tao roon. Siya. Natahimik si Wenlan. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit, nabalitaan kong magtatayo si Duque Anguo ng isang bagong lungsod sa labas ng lungsod kamakailan. Nabalitaan mo na ba ito? Nang marinig ito ng tindero, bigla niyang sinabi, ito pala ang sinasabi mo. Ano pa ang dapat itanong? Sino ba sa buong Kyoto Prefecture ang hindi nakakaalam? Muling nagtanong si He Wenlan, ano ang palagay mo tungkol sa bagay na ito? Nagulat ang tindero, lumingon kay He Wenlan, at sinabing, Sir, isa po kayong reporter. Tama ba? Kabanata 1188 Guazo, pangwakas. Tagapagbalita. Medyo naguluhan si Wenlan. Ang mga reporter, natural lang sa kanya, ay isa lamang grupo ng mga edukado na pinalaki ni Zhu Xuanzai. Gayunpaman, paano ako makakasangkot sa mga reporter? Sa oras na ito, sinabi ng may-ari ng wonton stall, kung hindi ka reporter, bakit ka nagtatanong ng ganito? Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit, kung tatanungin mo ako tungkol sa pagtatayo ng isang bagong lungsod, ang masasabi ko lang sa iyo ay, sana magawa ko ito. Kung mas maaga itong may tayo. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang maaakit ng Kyoto Prefecture, at mas gaganda ang negosyo ko rito.
Bukod pa rito, maaari na ring magbukas ang anak ko ng wonton stall sa bagong lungsod, at magkasama kaming dalawa. Ang buhay ay palaging magiging mas maayos kaysa ngayon. Hindi pa rin makapagsalita si Wenlan. Hindi niya inaasahan na ang huling sagot ay ibang-iba sa gusto niya. Kaya, tumigil siya sa pagkain ng wonton, tumayo at umalis. Nang makita ng may-ari ng wonton stall ang eksenang ito, dali-dali niyang sinabi, "Sir, ang mga wonton niyo po." Naglakad lang si Wenlan paarap nang hindi lumilingon. Habang nasa daan, huminto ako at nagtanong, ngunit walang tumutol sa pagtatayo ng bagong lungsod. Noong una, inakala niyang natatakot ang mga taong ito sa kapangyarihan ni An Guogong, ngunit sa paglipas ng panahon, sa wakas ay napagtanto niya na mali siya, at kung gaano siya kamali. Taos-pusong nais ng mga taong ito na may tayo ang bagong lungsod, sa maraming kadahilanan. Pero ang dahilan ng karamihan ay, dahil si Duque An Guo ang gustong magtayo ng bagong lungsod, walang problema. Sa paningin ng buong prefektura ng Kyoto, at maging ng mga tao ng Dachu, tiyak na tama ang ginawa ni Duque An Guo. Dahil hindi mabilang na katotohanan ang nagpatunay na ito nga ang totoo. Kaya, sumuko na si Wenlan. Tumayo siya sa ilalim ng araw at nag-isip ng matagal, ngunit sa huli ay hindi siya makahanap ng paraan upang labanan si An Guogong. Nagsimula pa nga siyang magduda kung bakit niya gustong lumaban kay An Guogong. Ano ang layunin ng paggawa nito? Para lang sa sarili mong reputasyon. Noong una akong pumasok sa inspectorate, hindi ba't para lang mapabuti ang buhay ng mga tao? Ngayon, dahil sa pagkakaroon ng An Guogong, ang buong dagat ng Dakilang Chu at Ilog yan ay malinaw na. Ano pa ba ang mahihiling ko? Bumantong hininga siya at tumingin sa timog ng lungsod. Ang kanyang kawalan ng magawa ay napalitan ng isang buntong hininga, siguro nga mali talaga ako. Sa timog ng lungsod, ang mansyon ni Fang. Nakahiga si Fang Shu sa deck chair, nagbababad sa araw. Kahit taglamig pa rin, katapusan na ng taglamig at malapit na ang tagsibol. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay nasa tamang landas. Bagamat hindi pa lubusang neresolba ang problema ng palitan, tahimik naman itong neresolba. Bihira siyang maging matamlay. Gayunpaman, malinaw na sa posisyong ito, ang oras ng paglilibang ay hindi maaaring maging masyadong mahaba. Maya-maya, may narinig na tunog ng mga yabag sa labas ng bakuran. "Guro." May lumapit na batang lalaki at nagsabing, "Ito ang sulat na ipinadala sa iyo ni Manager Bai." Ang sulat ni Bai Xiaochun. Bahagyang nagulat si Fang Shu. Tila may iniisip, tumanggaw siya at sinabing, "Dalhin mo na rito." "Opo, Batang Panginoon." Iniabot ng batang lalaki ang sulat kay Fang Shu. Inabot ni Fang Shu ang kamay at kinuha ito, maingat na tiningnan mula ulo hanggang paa. Napakasimple lang ng nilalaman ng liham, hindi gaanong naiiba sa dati. Una, sinabi kong ligtas ako. Pagkatapos, nagkwento siya tungkol sa maraming bagay na nagawa niya kamakailan. Ang una ay ang paghahanda ng bagong hukbo ay nasa tamang landas. Sa unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa grupo ng mga barbaro mula sa kanluran, natalo niya sila at nabawi ang halos lahat ng Nanyang. Ang bagong hukbo sa Jinzhou Port ay nagmamadali na ngayon patungo sa timog silangang kalsada. Kung walang mangyayari, aabutin ng hindi hihigit sa kalahating buwan bago makarating. Kapag dumating na ang mga bagong tropa roon, magiging simple na lang ang lahat. Imposibleng matalo ng mga barbarong iyon ang bagong hukbo kahit anong mangyari. Mga usaping pangnegosyo ang mga ito. Ang mga sumusunod ay ilang mga bagay na hindi mahalaga. Kung liham man iyon mula sa iba, kahit paliham iyon mula kay G. Yanzuang Yanj, hindi niya kailanman babasahin ang kalokohang kasunod nito. Ano ang silbi ng napakaraming kalokohan? Wala itong saysay. Gayunpaman, iba si Bai Xiaochun. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Bai Xiaochun sa Kyoto Prefecture sa isang kisap mata. Hindi pa kasama rito, matapos hindi magkita ng 2 taon, talagang namimiss na ni Fang Shu ang kalokohang ito. Maingat at seryosong binasa ni Fang Shu ang bawat liham mula sa kanya. Ang sumusunod na nilalaman ay gaya ng dati. "Guro, kumusta po kayo nitong mga nakaraang araw? Kumakain po ba kayo ng maayos? Mahimbing po ba ang tulog ninyo? Mapapagan pa rin po ng loob ninyo ang loob ninyo ng mga katulong sa bahay. Kung hindi po kayo malungkot, pwede ninyo kayong bugbugin o pag-alitan, pero huwag na huwag ninyong sasaktan ang inyong sarili. Kamakailan lamang, dahil sa insidente sa mga taong Hu, hindi ako masyadong nakapagpahinga. Pagkatapos dumating ang bagong hukbo, sa wakas ay nagkaroon ako ng libreng oras at lumabas para maglakad-lakad. Hindi sinasadyang natuklasan ko ang isang isla sa islang ito. Ang mga katutubo ay napakamaasikaso at may mga prutas na hindi ko pa nakikita noon. May malapit na dalampasigan. Ang dalampasigang ito ay hindi ko pa nakikita noon. Asul at kristal ang linaw ng tubig. Sa isang sulyap lang ay makikita mo ang mga isda at hipon sa dagat. Naisip ng nakababata na maganda sana kung nandito ang Batang Panginoon. Walang kapantay ang husay ng Batang Panginoon sa pag-iiho. Kung nandito ang Batang Panginoon, tiyak na mas mapapasarap niya ang mga isda at hipon na ito. Hindi kaya ng nakababata ang kakayahang ito.
Gayunpaman, ang islang ito ay napakalapit sa Southeast Road, at lahat ng mga barbaro sa malapit ay pinalayas na. Kung nais sumama ng batang Panginoon, pupunta ako para salubungin ka. Sa wakas, 2 taon na rin kitang hindi nakikita. Kumpara dati, malaki na ang nabawas niyang timbang. Kapag nagkita pa tayo ulit, baka hindi na siya makilala ng young master, haha. Matapos itong tingnan ni Fang Shu, umiling siya at nakangiting sinabi, kalokohan ito. Pagkatapos niyang magsinungaling. At maingat na kinuha ang liham. Itinago ni Fang Shu ang bawat sulat mula kay Bai Xiaochun ng ganito, at wala ni isa ang naiwan. Hindi alam ni Xiao Dao kung ano ang pakiramdam. May malalim na ekspresyon sa mukha ni Fang Shu. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, sa wakas ay nakaramdam na siya ng kalayaan. Mukhang hindi naman malaking bagay ang lumabas para mamasyal, di ba? Ang 4 na estado sa Hilaga ngayon ay wala ng banta dahil sa pagkakaroon ng Qiangang. Sa kalsadang Timog Kanluran, may 3 mahahalagang general na nagbabantay dito, at mayroon ding bahagi ng batalyon ng Shenji doon, ngunit hindi sila makagawa ng anumang alon. Ang pinakamalaking problema ay ang mga palitan at mga barbaro. Hindi na kailangang sabihin, ang pagtatayo ng bagong lungsod ay nakapagpagaan ng presyon sa palitan. Sa kasalukuyan, unti-unting nagiging matatag ang mga dibidendo sa palitan, at hindi na magtatagal bago ito bumalik sa normal. Tungkol naman sa mga Hu, sinabi rin ito ni Bai Xiaochun ngayon lang. Kamakailan lang ay nanalo sila ng isang malaking tagumpay. Kailangan na lang nilang maghintay sa pagdating ng bagong hukbo sa Jinzhou Port upang talunin ang mga Hu sa isang iglap. Sa palasyo, Emperor, kakakilala lang ni Fang Shu kahapon at mukhang mabait siya. Ayon kay Bayenchi, maaaring abutin ng hanggang 3 araw bago makarating sa korte. Masasabi kong napakahirap talaga ng buhay ng matandang emperador na ito. Pagkatapos ng isang malaking operasyon, 1 buwan lang ang itinagal bago ako gumaling at nakagalaw na ulit ako. Zhao Hao, naging abala siya sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw. Tutal, ibang-iba na ang kanyang kamahalan kumpara dati. Dati, maaari kang mag-aral sa Fangshu Academy of Arts and Sciences, ngunit ngayon ay kailangan ka ng turuan ng ilang guro sa kolehiyo. Paminsan-minsan ay palihim akong pumupunta sa bahay ni Fang Shu para kumain, pero bukod doon, wala nang iba pa. Matapos itong pag-isipan, naramdaman ni Fang Shu na tila walang sulit na manatili sa Kyoto Prefecture. Dati, mayroon siyang malubhang problema sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi ito matatawag na isang malubhang problema sa kanyang puso, isa lamang itong sama ng loob. Si Haring Ning pala. Noon pa man ay hindi alam ang kinaroroonan ni Prinsipe Ning, at hindi siya kailanman nakalimutan ni Fang Shu. Gayunpaman, ngayon, natagpuan na si Prinsipe Ning at nakakulong sa bilangguan sa kalangitan. Kung walang mangyayari, maaaring makulong siya sa bilangguan habang buhay. Kaya naman, wala naman talagang dapat ipag-alala. Kung hindi, maglakbay ka na lang ng mabilis. Naisip nga iyon ni Fang Shu. Biglang may narinig na ingay sa labas. Kuya, nakapasa ako sa pagsusulit. Nakapasa ako. Kasunod noon, nakita ko agad ang isang figure na tumatalon papasok. Oo, si Fang Ru iyon. Sa nakalipas na taon, si Fang Ru, na isang medyo malaking bata pa, ay nag-aaral ng mabuti, iniisip na sa kalaunan ay makakapasok siya sa pamahalaan ng prepektura ng Kyoto at magiging isang opisyal ng pulisya. Bukod doon, nag-eensayo lang ako ng mabuti tungkol sa martial arts. Tuwing mga karaniwang araw, bukod sa pagkain, makikita mo rin siya. Tuwing may mga kapistahan. Sa ibang mga pagkakataon, bihira ko siyang makita. Pero hindi niya inaasahan na siya pala ay talagang nagtagumpay. Dahil sa bagong pagsusulit ng imperyo, kinailangan ding pumasa sa isang pagsusulit ang mga ahente ng pamahalaan ng prepektura ng Kyoto upang mapili sila. Ang nilalaman lang ng pagsusulit ay may kaugnayan sa pulisya. Una sa lahat, ito ang batas ng Dochu. Dapat ay pamilyar ka sa batas ng Dochu, at saka ito ay martial arts. Dapat mapatunayan ng martial arts. Kayang gawin ni Fang Ru ang lahat ng ito. Kaya naman, inaasahan na maaari siyang maging isang detective. Hindi nagpakita ng masyadong pagkagulat si Fang Shu. Tumanggo lang ako, alam ko. Nang marinig ito ni Fang Ru, nalungkot siya, inilagay ang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, iyon lang ba? Tumingin sa kanya si Fang Shu, iyon lang. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, alam kong nakapasa ka sa pagsusulit. Bibigyan kita ng isang malaking piging sa loob ng ilang araw para magdiwang. Kumunat ang mga labi ni Fang Ru at sabi, hindi na kailangan iyan. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit, pero paano naman ang gantimpalang ipinangako mo sa akin noong una? Mukhang natulala si Fang Shu nang marinig niya ito. Maya-maya, naalala ko. Nangako nga siya sa kanya na bibigyan niya siya ng gantimpala. Ito ay isang espada na gawa sa bakal na parang bulalakaw, na tumutusok sa bakal na parang luwad. Kaya, tiningnan niya ang binata sa tabi niya at sinabing, nasaan ang espada? Sinabi ng binata, kung sasabihin ko sa iyo, Panginoon, itatago ko na lang ito sa bahay. Ibigay mo sa kanya. Opo, guru. Nagbigay pugay ang binata.
Ilang sandali pa ay kumuha siya ng espada at iniabot ito kay Fang Ruo, binibini, ito ang espadang pinahahalagahan mo noong nakaraan. Nang makita ni Fang Ruo ang espada, nagliwanag ang mga mata niya, wala siyang inisip at walang sinabi. Kinuha ang espada at hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Maya-maya, nakatayo pa rin siya roon at hindi umaalis. Itinaas ni Fang Shu ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya at nagtanong, may problema ba? Namula ang magandang mukha ni Fang Ruo at tila nag-aalangan siyang magsalita. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakapaglakas loob na siyang sabihin, salamat, kapatid. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na siya lumingon pa at tumakbo palayo. Nang marinig ito ni Fang Shu, bahagyang nagulat siya. Maya-maya, napangiti siya ng walang emosyon, ang babaeng ito. Sa mga sumunod na araw, pumunta si Fang Ruo sa yaman ng Kyoto Prefecture at sinundan si Xia Yizo. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, pumunta si Xia Yizo sa kanyang pintuan dahil nasangkot siya sa gulo. Walang masabi si Fang Shu sa bawat pagkakataon, ngunit wala siyang magawa. Matapos maranasan ang maraming bagay, maraming tao ang nagbago, ngunit ang iilang tao sa paligid ni Fang Shu ay pareho pa rin ng dati. Nang makita sila, naaalala ni Fang Shu ang panahon noong una niya silang nakilala. Halimbawa, sa sandaling ito, nang makita ni Fang Shu si Xia Yizo na may malamig na mukha, lagi niyang naiisip ang unang beses na nagkita sila. Sa Zuawa Pavilion. Ganun din ang ekspresyon ni Xia Yizo. Boss Xia, kahit pumunta ka sa akin, wala akong magagawa. Kung hindi ito gumana, tanggalin mo na lang siya sa trabaho, para mabawasan ang gulo na maidulot niya. Malamig na sinabi ni Xia Yizo, ganito ka talaga. Kapatid. Sandali na nawala ng malay si Fang Shu. Muling sinabi ni Xia Yizo, isang beses lang yan, hindi na yan mangyayari sa susunod. Hindi pa rin makapagsalita si Fang Shu. Sumulyap si Xia Yizo sa kanya at tumalikod para umalis nang walang sinasabi. Pero bago umalis, lumingon siyang muli kay Fang Shu at mahinahong sinabi, pinapanta ka ng tatay ko sa bahay ko bukas. May pag-uusapan siya sa iyo. Hindi pa rin makapagsalita si Fang Shu. Tumalikod si Xia Yizo at umalis. Sa sandaling umalis si Xia Yizo, dumating muli si Zhao Yan. Fang Shu. Nasaan ang tao? Bago pa man dumating ang tao, nakarinig na ang boses. Matapos makita si Fang Shu, malakas niyang sinabi ba sa iyo ni Ama yan? Hindi pa rin makapagsalita si Fang Shu. Medyo nalito siya, huminto sandali, at pagkatapos ay natauhan siya at nagtanong, aling pangungusap? Maraming sinabi sa kanya ang matandang emperador. Kung natatandaan niya ang bawat pangungusap, paano ito magiging maayos? Tinitigan ni Zhao Yan si Fang Shu at malakas na sinabi, ano pa kayang ibang salita yan? Iyan ang pangungusap. Nagalit din si Fang Shu at galit na sinabi, ano pa ba ang mas magandang sabihin? Nasaan na iyon? Sa madaling salita, pwede ba tumigil ka na sa pakikipaglaro sa akin ng mga bagtong? Namula ang mga mata ni Zhao Yan nang makita niyang nagagalit si Fang Shu. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ang malupit mo sa akin. Mukhang walang magawa si Fang Shu, anong nangyari kay Zhao Yan ngayon? Ngayon ko lang siya nakitang magmukhang ganito. Matapos itong pag-isipan, inalaw niya ito, sige, kasalanan ko. Walang kwenta. Nanlaki muli ang mga mata ni Zhao Yan, at siya ay naging muli ang maliit na tigre. Ako, si Fang Shu na nagbuka ng bibig at gustong magsalita, pero biglang may naisip siya at sinabing, tungkol ba sa asawa mo ang gusto mong itanong? Hindi sumagot si Zhao Yan at nanatiling tahimik lamang. Pero ang pulang-pula nitong mukha ay nagtaksil sa kanya. Ano ba sa tingin mo? Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Zhao Yan at nagtanong. Tumingin si Fang Shu kay Zhao Yan nang may nag-iisip na ekspresyon sa mukha. Maya-maya, sinabi niya, wala ka na bang ibang taon bago ang panahon para ipagdasal ang Reyna Ina? Walang direktang sagot, pero naibigay na niya ang sagot. Pagkatapos marinig ito ni Zhao Yan, biglang ngumiti ang kanyang mapupulang mga mata. Habang nakatingin kay Fang Shu, may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos tumawa, medyo nakaramdam siya ng pagkailang, at nagkunwaring galit, na sinasabing, mali ang sagot. Malamig siyang sumangot, tumalikod at umalis. Tumingin si Fang Shu sa likuran niya at hindi alam ang sasabihin ng ilang sandali. Mabilis lumipas ang isang araw. Bumangon si Fang Shu gaya ng dati. Maagang naghihintay si Zier sa labas. Guro, pupunta po kayo sa tahanan ng gobyerno ng Britanya ngayon, huwag po ninyong kalimutan. Si Zier ay maalalahanin pa rin gaya ng dati. Sa malamig na taglamig na ito, siya lang ang makapagbibigay ng kaunting init. Inabot ni Fang Shu ang kanyang kamay at kinurot ang maliit niyang mukha, at bamantong hininga, kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nang marinig ito ni Zier, namula ang kanyang magandang mukha at yumuko siya, at sinabi sa mahinang boses, hindi na seryoso ang batang Panginoon. Tumawa si Fang Shu ng 2 beses at sinabing, babalik ako para sa hotpot mamayang gabi, at dadalhin ko sa iyo ang matamis na Osmondas cake na gusto mong kainin. Napuno ng tuwa ang mga kilay ni Zier, at dahan-dahan siyang tumango at walang sinabi. Inayos ni Fang Shu ang kanyang mga damit at nilisan ang mansyon ni An Guogang.
Pagkalabas niya ng mansyon, agad niyang nakita ang isang pamilyar na figure. Ito ay sina Lin Wanqing at Sur. Maestro Pangil. Nakatayo roon si Lin Wanqing, nakatingin kay Fang Shu, ngunit nag-alangan na magsalita. Si Sur na katabi niya ay tumingin sa kanyang binibini, pagkatapos ay kay Fang Shu, na may puot sa mukha, at malakas na sinabi, Mr. Fang, may sasabihin sa iyo ang aking binibini. Nagalit si Lin Wanqing nang marinig ito. Sumulyap siya kay Pearl. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at ibinuka ang bibig, parang may gustong sabihin. Gayunpaman, wala pang mga salitang nabigkas. Ngunit isang matinis na boses ang biglang nanggaling sa gilid. Panginoon ko, binabati kita. Lumingon silang tatlo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng damit batang nakatayo sa dikalayuan, may hawak na isang utos ng imperyo. Ito ay si Zhang Wen, ang beteng na nagngangalang Bingbi, ang beteng ng koanihan ng mga seremonya. Anong ginagawa mo rito? Sumulyap si Fang Shu sa kanya at nagtanong. Mabilis na lumapit si Zhang Wen kay Fang Shu at malakas na sinabi, syempre narito ako para ibalita ang magandang balita sa duke. Tumingin sa kanya si Fang Shu, medyo nalilito, at nagtanong, bakit ako masaya? Sinabi ni Zhang Wen daw, ang kagalakang ito ay natural lamang sa utos ng kanyang kamahalan. Pagkatapos bumagsak ang mga salita, agad niyang binuksan ang utos ng imperyo at binasa ito ng paisa-isa. Alinsunod sa tadhana ng langit, naglabas ang emperador ng isang utos. Upang makamit ang pamamahala, ang mga opisyal na malapit sa mga tao ay dapat sumunod sa mga prinsipyo ng moralidad, magturo ng katapatan at hikayatin ang mga talento, igalang ang mga tao ng may sigasig, at purihin ang emperador. Nagpahinga na ang duke ng An, at maaaring mabuksan muna ang industriya. Ito ang pundasyon ni Zuan Yu. Pagkatapos ni Zikenki, si Fang Zi, na gustong mamuno sa gobyerno, ay pinangalanan si Qin En na, pambansang haligi. Walang gaanong nilalaman, dahil may bahaging hindi isinama ni Zhang Wen sa listahan ng mga nagawa. Ang gawaing ito ay sumasakop sa isang buong pahina, at higit pa. Mula sa unang pagsugpo sa rebelyon sa Southwest Road, hanggang sa pagsuko ng Tribong Qian, at ang pagsakop sa Nanyang, Hongshu, Didenghei, at iba pa. Ang natitira ay maaaring isalin sa isang pangungusap, ang kontribusyon ni Fang Shu ay walang katulad at walang katulad, kaya itinalaga niya itong, pambansang haligi. Ang haligi ng bansa at ang dakilang Chu. Isang karangalan ito. Isang karangalan na tunay na walang katulad at walang katulad. Mula noon, ang dakilang bansang Chu na ito ay hindi lamang nagkaroon ng emperador kundi mayroon ding pambansang haligi tulad ni Fang Shu. Nakatayo roon si Fang Shu, medyo nalilito nang marinig niya ang balita. Kahit anong mangyari, hindi niya ito maisip. Malinaw na gusto lang niyang maging isang alibughang anak na nabubuhay sa kahirapan. Bakit siya naging ganoon kaalibughang tao na naging haligi ng estado ng Chu? Hoy! Totoo naman, ang mahusay na mga tao ay talagang mahusay kahit ano pa ang kanilang gawin. Nakakainis talaga. Tumangala si Fang Shu sa langit sa anggulong 45 degrees, at hindi maipaliwanag na naramdaman, kay lungkot ng maging walang talo. Dito na nagtatapos ang kwento ni Fang Shu. Taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng mambabasa sa pagsama sa akin hanggang ngayon. Bukas ay bagong taon. Dalangin ko ang mabuting kalusugan ninyong lahat sa bawat taon habang buhay. Sa wakas. Salamat. Katapusan ng kwento. Salamat sa pagsubaybay hanggang sa dulo.